Ang Devil Emperor. Credit to the author. 258 hanggang 66. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Inutusan ni Raisin ang ilang sundalo na dalhin ang mga sugatan sa tahanan ng Marshal para sa agarang paggamot. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapansin ng isang payat na figure sa malayo na nagmamasid sa kanila. Kung titingnang mabuti, makikilala siya bilang si Unwanted Controver Winford, ang katiwala ng Regent Estate. Pinaikot-ikot ni Winford ang kanyang bigot habang patuloy na nanunood, lalo na si Ethan, hindi pala kasing walang puso ng inaakala ko ang batang ito. 6 na oras na ang nakalipas mula nang makarating sila sa pansamantalang tirahan ng Marshal sa Dragon Cloud City. Panahon kung kailan inilagay ang mga sugatan sa isang side wing at binigyan ng mga gamot. Sina Andrea at Abigail, ang tanging mga tagapag-alaga na nakaligtas mula sa pagsubok na ito. Si Ethan naman, naroon din, na nagpapahayag ng kanyang taos-pusong pasasalamat sa kanyang 3 paralisadong kakampi. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsusumikap. Kung hindi dahil sa tulong ninyo, naputol na sana ang linya ng ating angkan. Hinawakan ni Ethan ang kanilang mga kamay. Kakaiba ang pakiramdam ni Najiro at Danake nang makita ang mabait at banayad ng ngiti sa mukha nito. Naging masipag sila sa paglinang nitong nakaraang 5 taon para lang mapunan ang pagitan nila at ng halimaw na ito. Ngunit dumating lang siya at sa halip na lumapit, lalo lang silang nahuhuli. Kahit na ang lalaking ito ay isa pa ring walang hiyang bone tempering cultivator, paano maituturing na isa ang kanyang kapangyarihan? Dahil ito ang unang pagkakataon na nakita ni Aaron ang kakatwang ito ng personal at sa aksyon, lubos siyang naantig, kapatid na Kindstone, ngayon ko naiintindihan ang iisip ng aking ama. Pagkatapos kitang makita noon ko lang napagtanto kung gaano karaming oras ang nasasayang ko. Hay nako, nasasayang lang ang kabataan sa mga kabataan. Pero kahit na ganoon, dapat mo pa ring ipamuhay ng husto ang buhay mo at magpahinga para masiyahan dito. Hahaha, huwag mo nang ipagdamot. Tinapik ni Ethan ang balikat niya. Pero habang mas binibigyan niya ng pansin, mas nararamdaman ni Aaron na peke ito. Ito ba ang paraan mo ng pag-aliw sa akin? Ang mga mata ni Troy ay puno ng diwa ng pakikipaglaban, wala nang ibang hinaangad kundi ang tumalon at makipaglaban sa lalaki. Ethan, kapag gumaling na ako, ano kaya kung maglaban tayo? Kumurap si Ethan, hindi niya maintindihan ang gusto niyang sabihin, nagkita na tayo at hindi pa ako nakakagawa ng masama sa'yo, kaya bakit mo ako gustong awayin? Huwag mo siyang pansinin. Panatiko sa pakikipaglaban ang kuya ko. Gusto niyang labanan ang kahit sinong ekspertong mapapansin niya. Bulyo ni Trent. Dahil matagal na niyang kilala si Ethan, wala siyang anumang pag-aalinlangan. Tumanggaw si Ethan, isa pa. Nakikita ko. Tulad ni Elderly. Mas mabuti pang dumistansya ako. Hindi siya ganoon katamad para mag-aksaya ng oras sa pakikipaglaban sa isang mahilig sa martial arts araw-araw. Kaya binigyan siya ni Ethan ng isang malawak na pwesto, na dumaan sa Trent. Oy, teka, hindi mo ako sinasagot. Pinagmasdan ni Troy si Ethan ng may matalim na tingin. Hinihiling niya ngayon na sana ay makatalo na lang siya at makipagpalitan ng daan-daang galaw kay Ethan. Pero makikinig kaya si Ethan? Itinuring niyang parang basket case ang mga mahilig sa martial arts. Ang pakikipag-abala sa kanya ay magsasayang lamang ng malaking oras kay Ethan. Kaya naman, mariin at walang dod ang hindi pinansin ang mga reklamo ni Troy. Sa halip, lumapit si Ethan sa kanyang nakababatang kapatid at ilang beses na inuntog ang ulo, Kuya Graham, mahusay ang ginawa mo ngayon. Masasabi kong ibinigay mo ang lahat para kay Abigail. Sipin mo na. Kay Abigail ang buhay ko. Inikat ni Trent ang kanyang mga mata at prangka, dahilan para mamula at mapangiwi si Abigail na nasa malapit. Malinaw na sinenyasan niya na huwag magsalita ng ganoon kay Ethan. Tumawa si Ethan nang walang pakialam. Naging seryoso ang mga mata ni Trent, may bahid ng pag-aalala ang boses niya. Ethan, lagi ka bang namumukod tangi saan ka man magpunta? Nahuhumaling talaga ang Abigail ko sa'yo tuwing nakikita ka niya. Hindi mo ba pwedeng hinaan ang loob mo para makapag-inom ako? Nanginginig, nanatiling tahimik si Ethan. Tila nagbibiro si Trent, ngunit paanong hindi mararamdaman ni Ethan ang pag-aalala sa loob niya. Kung magpapatuloy ito, mas magiging komplikado ang relasyon nilang tatlo o, mas malala pa, masisira.
Bumantong hininga si Ethan pagkaraan ng ilang sandali, pasensya na, ganito ako ginawa ng Diyos. Kung hindi ako magyayabang, sino pa ang magyayabang? Mag-focus ka na lang sa pagbuti. Tinapik ang balikat ni Ethan at umalis na may pilit na ngiti. Natawa ng malungkot si Trent. Alam niyang hindi pa nakapagdedesisyon si Ethan tungkol dito at gumagawa ng tactical na pag-atres. O isa ba itong pag-atake? Bagamat ginawa niyang tila walang awa ang kanyang sarili, sino ang makakapag-iingat laban sa mga damdaming unti-unting bumabagabag sa kanyang sarili? Naglibot siya at nagpapasalamat sa lahat ng katulong ng angkan, kabilang ng ngunit hindi limitado sa 4 na tigre. Ngunit itinuring siya ng mga tigre bilang isang kaaway, isang bagay na hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi ako ninakaw ang asawa mo, kaya anong problema mo sa mga titig mo? Pero nang marating niya ang huling pasyente, napabalikwas siya gamit ang kanyang binti at naglakad palayo. Tumigil ka. Ang kaakit-akit na boses ay nagmula kay Clara, na pinagmamasdan siya ng may panunuya, hindi mo man lang ako kakausapin. Nakatitig ng matalim sina Iris at Peony Overseers. Para bang inaakusahan siya ng pag-iwan sa kanyang asawa. Salamat Drifting Flowers Edifices, sa pagtulong sa aming angkan sa aming desperadong oras. Hindi yun ang dahilan at alam mo na. Pinutol siya ni Clara, gusto ko lang malaman kung bakit. Bakit hindi mo ako nakita kahit sa huling pagkakataon bago umalis sa Drifting Flower City? Pinatatag ni Ethan ang sarili at sinabi, pumatay ako at kinuha ang kailangan ko. Natupad ko na ang aking layunin at wala nang dahilan para manatili. Walang dahilan. Kumurap si Clara. Ang kanyang magagandang mata ay humihingi ng kasagutan. Hindi alam ni Ethan kung paano sasagot. Bigla siyang humajejek, Drake katiwala Kindstone, tinatawag ka ni Marshall. Iwan mo na sa akin ang mga bagay-bagay dito. Lumapit si Andrea nang nakangiti, kunwari walang kaalam-alam. Dahil sa pagtunog ng kampana, ginamit ni Ethan ang dahilan na parang lifeline niya at yumuko, kung gayon, aalis na ako ngayon. Binibini, alagaan mo silang mabuti. At wala na siya, sa kabila ng mga matang nakatitig sa kanya ni Clara. Tinitigan ng matalim ni Andrea si Clara, Edifice Lord Chu, si Katie wala Kindstone isang bastos. Kung nasaktan ka niya sa kanyang mga salita o kilos, patawarin mo siya. Ako na ang bahala sa iyo para sa kanya. Ang mga salita ni Andrea ay puno ng kagandahang asal at kabutihan, ngunit ang tunay na kahulugan ay, akin siya. Matagal nang inalagaan ni Clara ang Drifting Flowers Edifices simula noong mas bata pa siya kay Andrea. Paano niya hindi narinig ang nakatagong banta? Malamig siyang tumawa, napakabait mo. Masyadong mabigat ang mga pagkakasala ni Ethan para masukat. Paano ko naman hihingin sa clan head na ako ang sisihin? Ipapaalam ko kay Ethan ang nararapat na solusyon. Pero salamat sa iyong alok, batang binibini. Ibig sabihin, sa pagitan namin ito ni Ethan. Wala kang kinalaman dito, kaya umalis ka na. Maya-maya pa ay may mga kumikislap na kislap sa pagitan nila. Ang iba ay nag-iwas ng tingin sa away ng pusa at nag-iyakan. Hay nako, digmaan ito ng kababaihan. Mabuti pa't hindi tayo mahuli sa pagitan. Ngunit si Abigail ay tumingin ng may pagkabalisa, pakiramdam ay medyo naiilang. Balik tayo sa salarin sa likod ng lahat ng ito, si Ethan ay mabilis na naglakad patungo sa bahay ni Marshall sa tapat ng ward ng mga sugatan na may kagalakan. Tamang-tama ang tiyempo. Talagang nahuli siya sa bitag doon. Sino ang mag-aakala na ang pagharap kay Clara ay mas nakakapagod kaysa sa pakikipaglaban kay Timor? Mas gugustuhin pa niyang kalabanan ng 100 Timor kaysa makitang muli si Clara. Pero nang makapasok siya sa bahay ni Marshall, tumawa ng malakas ang matandang lalaki, na nagpa-alerto sa kanya. Hahaha, nandito ka pala, bata. Maupo ka, may sasabihin ako sa iyo. Tumawa si Raisin at itinuro ang upuang malapit. Nag-ingat si Ethan habang dahan-daang umupo sa upuan. Nanindig ang balahibo ni Ethan sa mapanuring tingin ni Raisin mula sa kanyang upuang kagalang-galang. Paul, Marshall, gusto mo ba akong makita? Binasag ni Ethan ang katahimikan. Ngumisi si Raisin, wala naman masyadong problema, kundi ang sapilitang pagsundalo mo lang. Sapilitang pag-aaklas. Mariing umiling si Ethan, hindi. Hindi ako sundalo. Maghanap ka na lang ng iba. Nang inig ang balbas ni Raisin habang nagmumura, tumigil ka nga. Sino ba naman sa mundo ang ipinanganak na sundalo?
Kahit ang batang si Dexter ay sinanay ko para maging hubugin. Gamit ang talento mo, matatapos ang isang taon, at kukunin mo ang trabaho ko. Kung ganoon ka ka-confident, humanap ka na lang ng iba. Bakit mo ako kailangan? Umiling si Ethan. Bumantong hininga si Raisin at nanlilisik ang kanyang mga mata sa pag-aalala, madaling magsanay ng hukbo, ngunit napakahirap makahanap ng isang mahusay na array master. Sa larangan ng digmaan, maraming array master ang gumagamit ng kanilang mga kasanayan sa anyo ng mga forma sayon. Kulang na kulang tayo sa mga array master at iyon ang dahilan kung bakit naging mapaminsala ang ating mga nakaraang pagkatalo. Huwag mo akong tingnan. Bobo ako. Wala akong alam pagdating sa mga array o formation. Nagsinungaling si Ethan. Pero ayaw ni Raisin. Sinuri na niya ang bata bago ito tinawag. Hindi siya papayag sa ganoong kaliit na kasinungalingan, Drake hihihi, oh please. Alam ko na ang lahat. Matagal nang patay ang dating clan head mo at ikaw ang namamahala sa lahat. Pati na ang 4 na array ng mga nasa ika-5 baitang. Nagningning ang mga mata ni Raisin nang marating niya ang puntong ito. Kulang na kulang siya sa isang mahusay na array master at gusto niyang makuha si Ethan ng walang palya. Pakiramdam niya ay nakakulong ito sa titig ng matanda at hindi niya alam kung paano makakatakas. Parang gusto niyang umiyak. Ito mismo ang dahilan kung bakit gusto niyang palihim na dumaan sa Dragon Cloud City at hindi na kailanman magkita-kita sa Marshall. Nakita na niya ang mangyayari at gusto niya itong iwasan hanggat maaari. 250. Oh, Marshall. Hindi ko talaga kaya to. Maghanap ka na lang ng iba. Umiling si Ethan at tumayo para umalis. Whoosh! Sa isang kislap ng asol, ang dragon-slaying crescent blade ay ipinako sa harap niya, kasunod ang, bakit? Nawala ng pag-asa si Ethan, hindi ba halata? Ayoko. Dahil tinanong siya ng dahilan, kinailangan ni Ethan na sumunod. Kaya't itinaas niya ang kanyang leeg at tumanggi, sabi nila ang isang mabuting tao ay hindi nagpapatala. Kalokohan. Bilang tugon sa kanyang pinakamagagaling na mga salita, dinuraan ni Raisin ang kanyang mukha, mga salita iyan ng mga hanggal. Ethan, isa kang matalinong tao, kaya paano mo maipapakababa ang iyong sarili sa pag-iisip ng isang karaniwang tao? Isa pa, hindi ba ikaw ang namuno sa angkan ng Larsen pagkatapos mamatay ng pinuno ng angkan, at inaalagaan ang magkakapatid? Bakit kung ganoon? Tapat lang ang nakikita ko. Bata, ang mga kilos mo ang nagsasalita para sa sarili mo, tungkol sa iyong katapatan at debosyon. Kaya ano ang problema sa pagiging tapat sa sariling bayan? Hindi ba't ganoon din? Dapat ganoon din sa iyo. Bakit mo pinipilit na umiwas sa pagpapatala? Medyo manipis ang mga pader dito at narinig ng malakas at malinaw ng mga sugatang katabi ang pagngangalit ni Raisin. Gusto ni Raisin na makasama si Ethan sa hukbo. Pero kaya ba niyang pigilan ang mataas na demonyong dragon na ito? Naisip din ito ni na Andrea at Clara. Kahit hindi tumigil ang kanilang pagtitig, hindi nila pinakikinggan ang mga sigaw ng Marshall. Huminga ng malalim si Ethan at nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Hindi talaga susuko ang matandang ito. At bumantong hininga, Drake Marshall Drake, hindi tayo magkaibigan o magkaaway. Huwag mo sana akong hilahin sa impyernong ito. Kumusta ang hukbo at ang pakikipaglaban para sa iyong bansa, ha? Natigilan si Raisin. Naningkit ang mga mata ni Ethan at umungol, gaya ng sabi nila, pagkatapos ng 3 taon sa hukbo, kahit ang isang pangit na lalaki ay magmumukhang courtesan. Malaking dagok ito sa aking pamantayan at sisire sa aking pagkakataong magkaroon ng pamilya. Paf! Paf! Pinipigilan ng mga batang babae sa ward ng mga sugatan ang kanilang hajejek. Habang sina Andrea at Clara ay talagang may aktibong imahinasyon, nakitang-kita sa kanilang mga pulang pisngi. Pagkatapos ay nagtama ang kanilang mga mata at lumitaw ang pangit na selos. Sino sa atin ang kukunin ng punk na iyon para bumuo ng pamilya? Ang 4 na tigre ng Titans at Dexter ay medyo awkward, kung tutuusin. 5 taon na sila sa hukbo. Ibig sabihin ba noon ay wala sa ayos kanilang mga pamantayan? Pero maya-maya lang ay sumigaw si Raisin para iligtas ang kanilang imahe, kalokohan pa. Saan mo ba narinig ang kalokohang yan? Paano nangyaring humantong sa ganito kalaking pagbabago ang 3 taon? Tumango ang 5 sa ward. Magaling, Marshall. Sinundan ito ni Raisin ng, mangyayari lang yan pagkatapos ng 5 taon.
Sa itsura nila, kailangan ng 4 kung inaanak ng 6 na taon para makitang babe ang kahit sinong babae. Kung tungkol naman kay Dexter, masyado pang maaga para sabihin. Gusto nang gumapang ng 5 sa isang sulok at mamatay. Mas lalo lang lumala ang sitwasyon nang maramdaman nila ang mga mata ng iba. Ninong, isama mo siya sa trabaho kung gusto mo, pero bakit mo kami kinakaladkad dito? Ayos lang sana at kung nakatulong sana ang mga lumang kwentong ito ng mga sundalo pero ang ginagawa mo lang ay pagpapasama sa sarili mo. Pati na rin kami. Napakabulok na ninong. Bamantong hininga ang 5 at ibinaon ang kanilang mga ulo sa mga unan. Seryoso na si Raisin ngayon, walang pakialam yan sa mga yan. Di ba sabi ko sa'yo? Magiging sundalo ka ng 1 taon, tapos magiging staff officer ko. Hindi yan para sa'yo. Bakit hindi mo na lang ako bigyan ng isa mula sa simula? Napakamot ng ulo si Ethan. Naningkit ang mga mata ni Raisin at napabuntong hininga, imposible. Sa hukbo ko, kailangan magserbisyo sa militar. Maa-promote ka lang batay sa merito. Paano kita magagawang mag-isa sa simula pa lang? Lahat ay tot-utol. Pero wag kang mag-alala, kapag nasa core ka na, bibigyan kita ng maraming pagkakataon para ipakita ang kakayahan mo at maa-promote ka agad. Bamantong hininga si Ethan. Nang makitang matigas ang ulo ni Raisin, na parang isang palaboy, iniwan niya si Ethan ng walang paraan para makitungo dito. Sige, sige, pero sa isang kondisyon. Tumanggaw si Ethan sa huli. Kumislap ang mga mata ni Raisin, banggitin mo na. Gagawin ko ang lahat para mapagbigyan ka. Paul, Marshall, maaari mo ba akong pahiramin ang iyong katayuan sa loob ng maikling buwan? Masasanay din akong maging isang marshal. Sa tingin mo ba laro lang ang hukbo? Umiling si Raisin, pero may pag-aalinlangan niyang tiningnan si Ethan, para saan? Ano pa ba? Para walisin ang lupain at patahimikin ang imperyo. Sigaw ni Ethan ng may katapatan. Nagmamadaling sabi ni Raisin, tumigil ka na sa kalokohan. Hindi makakagalaw ang hukbong ito ayon sa gusto mo. Hihihi, ayos lang. Hindi ba't magkakaroon ako ng tamang ranggo pagkalipas ng 1 taon? Sa oras na iyon, maaari ko nang patayin at durugin ang sinuman at kahit kailan, humajejek si Ethan. Sa loob-loob ni Raisin, napagtanto niya ngayon na ang talento lang ni Ethan ang pinagtuunan niya ng pansin at hindi ang marami niyang kahangahangang gawa. Hindi ko kayang gawin ang parehong pamamaraan na ginamit ko kay Dexter noong tinuturuan ko siya. O kapag nasa oras na niya ang hukbo, hahayaan niyang bukas ang bansa para sa pag-atake. Umiikot ang kanyang mga mata, hindi malinaw kung alin ang pinakamahusay na pagpipilian dito. Hindi ko siya maaaring paalisin sa hanay ng mga sundalo. Kailangan kong wakasan ang kanyang pagiging rebelde sa hukbo. Ngumiti si Ethan nang may alam, hihihi, alam ko ang plano mo. Pero kahit ano paman, ako ang pinakamagaling pagdating sa paghikayat ng 1 tao na kumampi sa akin. Hindi ko aabutin ng kahit 1 taon para gawing Kindstone Army ang 3 milyong Drake Army. Sa puntong iyon, ang pagiging general o hindi ay halos walang magiging epekto. Hindi mo sinasabi. Ibinibigay ko ang lahat ng aking makakaya rito, ngunit sino ang nakakaalam kung kailan natin makakaharap ang Regent Estate sa larangan ng digmaan? Ngunit kung sa tingin mo ay kaya mong agawin ang kontrol sa isa sa 4 na haligi, ang hukbo ng imperyo, maging panauhin kita. Tumawa si Ethan, hindi ko pa naisip yan ng ganito. Pero ngayon, Marshall, kailangan mo akong isama sa grupo. Kahit na mahawa ang buong hukbo mo ng kabaklaan kaysa sa mga palpak na tao, pipilitin ko pa rin. Hindi. Mukhang may nagbago ng isip. Si Raisin ay balisang nanginginig ang mga kamay at pinagpapawisan. Malapit na yan. Muntik ko nang salubungin ang dyablo ng bukas ang mga kamay. Totoo ngang may talento siya, pero kung may isang bagay na talagang mahusay siya, iyon ay ang pagpapalaki ng mga bagay-bagay. Kung sakaling hindi ko siya mapaamo, ang hukbong Drake ay mapapasailalim sa kanyang kamay at sisirain ang pinakamagaling na sandata ng imperyo. Mas mabuting pag-isipan ko muna kung papapasukin ko ba ang lalaking ito. Nahihiyang sinabi ni Raisin, Ethan, dahil nahihirapan kang magpalista. Hindi kita pipilitin. Hindi, sa tingin ko magiging masaya ito, Marshall. Hindi ko pa pinilit ang sino man na gumawa ng kahit ano sa buhay ko.
Mas mabuting manatili ka at alagaan ang angkan ng Larsen. Tama, nandito rin ang tatlong House Lord. Dapat ko na silang puntahan. Kumusta naman ang pagpapatala ko? Sigaw ni Ethan pagkatapos ng tumatakas na si Raisin. Pinanood ni Ethan ang malakas at kahangahangang si Drake na naging isang nakakatakot na pusa habang humahajejek. Sok! Mas malaki ang nakukuha ko sa pagpapaunlad ng Larsen clan kaysa sa pagnanakaw ng 3 milyong hukbo mo. Kung gayon, hindi rin naman masama ang pagkakaroon ng Drake Army sa tabi ko. Nagmuni-muni si Ethan, kumikislap ang mga mata. Lumabas lang ng kwarto si Raisin at humarap sa ward ng mga sugatan. Tila naroroon din ang mga pinuno ng Sword Marquis Abode, Veiled Dragon Pavilion, at Drifting Flowers Edifices. Binati nilang lahat si Raisin, salamat Marshal sa pagsajep sa kanila. Hindi na kailangan ng pasasalamat. Responsibilidad ko ito. Kahit na may ibang nagligtas sa kanila sa huli, habang ako ay tagapamagitan lamang. Kumaway si Raisin. Tumawa ng mahina ang mga pinuno. Kumunat ang noo ni Lola, Marshal, gusto ko sanang itanong. Balak mo bang magpa-courage kay Ethan? Maaari ko bang hilingin na ipagpaliban mo ito hanggang matapos ang esoteric debate? Siyempre naman. Tungkol naman sa pagpapamilitar, kailangan ko pa ring pag-isipan iyon. Wala kang dapat ipag-alala. Sabi ni Raisin. Natakot si Ethan sa pangitain ng hukbo. Mukhang kaya ng bata ang kahit ano. Malamang ay may paan siya para gawing personal na hukbo ang hukbo ng Drake. At hindi niya ibibigay ang kanyang hukbo para lang sa isang array master. Nagpapasalamat si Raisin na bumalik siya sa kanyang katinoan at naiwasan ang isang sakuna. Sinamantala ni Ethan ang sandaling ito para pumasok at batiin ang mga Panginoon ng sambahayan. Tumango ang tatlo bilang tugon. Sa wakas ay nakahinga na sila ng maluwag nang makitang ligtas at maayos ang kanyang kalagayan. Sa totoo lang, walang Larsen clan kung wala si Ethan, ang tunay na underdog. Walang pagkakataon ng Larsen clan sa esoteric debate, kakampi man o kaaway. Pero nang makabalik na si Ethan sa bayan, puspusan na ang puwersa ng angkan. Katie wala Kindstone, nasugatan ang buong angkan ng Larsen. Hindi tayo makakarating sa laban bukas. Maaari ka bang pumunta, bilang kanilang Katie wala? Ngumiti ng malapad ang lola, umaasang makita ang himala ni Ethan na kumikilos pagkatapos ng 5 taong pahinga. Nagkibit balikat si Ethan at sinabing, syempre, tungkulin kong kumatawan sa angkan ng Larsen. Panahon na para maging kapantay ninyong lahat ang angkan ng Larsen. Depende yan sa unang laban ni Katie wala Kindstone. Tinaasan ni Rufus ang isang kilay. Nagkatinginan silang lahat at humagalpak ng tawa, lahat ay sabik na makitang maganda ang palabas ni Ethan bukas. 206 na po. Kinabukasan, ang entablado ng pakikipaglaban ng Dragon Cloud City ay nabalot ng nag-uugong na mga tao na sumisigaw ng kanilang mga hiyawan. Sa entablado, 2 kabataan ang nakatayong tuwang-tuwa at hinihingal, napapaligiran ng mga patay o sugatan. Ang nagwagi sa labanan ngayon ay nagmula sa Crescent Sword City, ang angkan ng Baker. Papasok na sila sa huling labanan. Isang eksperto sa Profound Heaven ang umakyat sa entablado at sinenyasan ang mga kabataan. Nagpalakpakan ang mga tao, na lalong nagpatindi sa tuwa ng dalawa. Umalis sila sa entablado at naglakad papunta sa kanilang cheering clan. Kuya, pangalawang kapatid, binabati kita. Niyakap sila ni Abigail at binigyan ng matamis na ngiti. Ang dalawa ay sina Rohan at Lindan. Pagkatapos ng kakilakilabot na pangyayari sa Blue Expanse City, iniligtas sila ni Trent at ang kanilang angkan ay naging basalyo ni Sword Marquis Abode. Ito lang ang tanging paraan para makasali sila sa esoteric debate. Rohan, Linden, mahusay ang ginawa mo. Handa ka na ngayong sumali sa huling labanan at tulungan ang mga batang Panginoon ni Sword Marquis Abode sa kanilang laban. Tumawa ng may pagmamalaki si Manlong, tandaan, huwag mong bigwan ang ating angkan at protektahan ang 2 batang Panginoon. Tumanggaw si Patriarka Damian sa gilid. Dahil kay Trent, ang kanilang angkan ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Sword Marquis Abode, inaalagaan at sinapat ng husto. Ngunit ito ay nag-iwan sa kanila ng pagkabalisa, at gagamitin nila ang pagkakataong ito upang suklian ang kanilang tulong. Ito ang dahilan ng pagsali sa esoteric debate. Tumanggaw sina Rohan at Linden, puno ng diwa ng pakikipaglaban. Nakatayo si Trent sa tabi ni Abigail, bumantong hininga,
Tio, bakit mo hinayaan ang magkapatid na sumali sa ganito kalupit na labanan? Ang labanan sa pagkakataong ito ay magiging mas nakamamatay at mas mabangis kaysa sa mga nakaraang labanan. Natatakot ako. Pangalawang batang Panginoon, nakapagdesisyon na ako. Hindi natin maaaring patuloy na tanggapin ang biyaya ng Sword Marquis Abode nang walang maibabalik na kahit ano. Bigyan mo sana kami ng pagkakataong ito upang maipakita ang aming pasasalamat. Ikinuyom ni Manlong ang kanyang mga kamay. Napabuntong hininga si Trent. Biglang nagsalita ang eksperto sa Profound Heaven na nasa entablado, ang susunod na laban ay sa pagitan ng Dalton Clan ng Drifting Flower City at Yu Clan ng Flood City. Dalawang pamilyar na figure ang umakyat sa entablado. Nagliwanag ang mga mata ni Trent, sino ang mag-aakala na makikita natin sila rito? Hindi ba't sila sina Kuya Dalton at Ate Wena? Kilala mo rin sila. Nagulat si Abigail. Sa halip, tiningnan siya ni Trent. Abigail, paano mo sila nakilala? Magkakampi ang mga Drifting Flowers Edifices at Sword Marquis Abode. Nagkakilala kami noong nagtipon ng dalawang bahay para sa negosasyon. Medyo walang kwenta si Brother Dalton, pero napakabait ni Wena. Ngumiti si Abigail, paano mo sila nakilala? Ang mga disipulo ng 7 bahay ay bihirang makipagkita sa mga taong mula sa mga mababang uri ng angkan. Nagkita kami sa Drifting Flower City. Balita ko may namamagitan kay Wena at sa bata. Ngumisi si Trent, iniisip na makakaganti siya ng kaunti. Tumingin ng malapitan si Abigail kay Wena at bumulong, hindi nakakapagtaka na wala siyang sinabi ng pag-usapan kung sino ang gusto niya. Tama, ang magkapatid na Dalton ang mga Dalton na iyon. Dahil sa kanilang ugnayan kay Ethan noong nasa Drifting Flower City at dahil nakilala nila ang mga pinuno ng Drifting Flowers Edifices, mabilis na umusbong ang angkan ng Dalton. Matagal na nilang nalampasan ang titulong Vassal Clan at lumipat sa Drifting Flower City upang maging kanilang mapagkakatiwalaang katulong. Labis na natuwa ang matandang Panginoon ng angkan ng Dalton at sinabing kailangan na nilang pumunta at makita ang kanilang pinakamahalagang tagapagtaguyod ng personal. Siyempre, hindi ganoon kadaling makamit ang ganoong bagay, lalo na't hindi dahil sa kung gaano kaabala si Ethan. Kung hindi lang siya sumasabog ng isang bagay, para na rin siyang pumapatay ng isang tao. Ang mga katulad niya ay halos hindi makakapasok sa isang pagtatagpo sa pagitan ng kanyang mapaminsalang pagngangalit at walang katapusang kaguluhan. Dahil sa tulong ng Drifting Flowers Edifices, nakapasok si Michael sa Profound Heaven stage, ipinakita ang kanyang maringal na anyo sa entablado ngayon. Sa loob lamang ng kalahating oras, napanalunan niya at ng kanyang kapatid ang kanilang mga kalaban at nakarating sa tabi ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Mga batang Panginoon Graham, Tio Graham, Ginoo Graham, mga kapatid na Graham, kumusta kayo? Ikinuyom ni Michael ang kanyang mga kamay ng may pagmamalaki. Yumuko rin si Wena ng may ngiti. Tumango ang iba, habang si Rohan ay nakatuon lamang sa kanya ang mga mata at sa kanyang kaakit-akit na ngiti. Masasabi ng lahat kung ano ang iniisip niya. Kapatid na Baker, kumusta ka na? Hindi ko inakalang papasok ang ating mga angkan sa huling labanan. Mukhang magkakasama tayo sa laban, hahaha. Isang matipunong lalaki ang lumapit. Pinagsalikop ni na Michael at Wena ang kanilang mga kamay, tay. Bumati ng may paggalang ang angkan ng Baker, ngunit nang makita lamang nila si Trent ay saka lamang gumanti ang matanda. Siya ang pinuno ng angkan ng Dalton. Itinuro ng pinuno ng angkan ng Dalton si Rohan, napakatalentado ng batang Panginoon. Maaari ba akong maglakas loob na magtanong kung may asawa ka na? Hindi. Ngumiti si Damian, malinaw ang ibig niyang sabihin. Tumango ang pinuno ng angkan ng Dalton at ngumiti sa kanyang anak, napakagandang pagkakataon, hindi rin ganoon ang anak ko. Nakikita kong napakabait ng ating mga angkan kaya naisip ko. Tay. Binigyan siya ni Wena ng mabahong mata at napangiwi. Nakikita ni Abigail ang sarili niya sa kanya at umiling. May gusto na ang dalawa at hindi nila basta-basta babaguhin ang isip nila. Samantala, sinabi ng eksperto sa Profound Heaven na nasa entablado, ang susunod na laban ay sa pagitan ng angkan ng Hong ng Ren Spire City at ng angkan ng Ren ng Blue Expanse City. Nanginginig na humarap ang angkan ng Baker sa entablado.
Dati nilang sakop ang Blue Expanse City habang sakop pa rin ng Hell Valley. Simula nang ipagkanulo ang kanilang patron, ang Blue Expanse City ay napasailalim sa jurisdiction ng ibang angkan. Sa madaling salita, ang Ren Clan ang kanilang kapalit, ang bagong-bagong asong pangkulungan ng Hell Valley. Isang lalaki at isang babae lamang ang ipinadala ng Ren Clan upang lumaban sa 50 eksperto sa bone tempering na pinamumunuan ng 2 cultivator ng Profound Heaven. Ang ganitong kapangyarihan sa mga pangalawang uri ng angkan ang dahilan kung bakit ito isang seeded clan, na halos kasya sa kwalifikasyon para maging isang first-rate clan. Dahil sa lakas na iyon, 2 lamang ang ipinadala ng angkan ng araw, isang kakaibang pares. Ang kanilang mga mata ay naglabas ng madugong liwanag, at halos kamukha ng mga halimaw sa halip na tao. Kahit ang kanilang anyo ay hindi makilala. Nangilabot ang marami nang makita silang nakatayo roon. Para silang mga demonyong lumabas mula sa impyerno. Ngunit nang mas malapitan silang tingnan, sila ay mga pinakamahusay na cultivator ng bone tempering. Hihihi, 2 peak bone tempering cultivator ang gustong makipagtalo sa 50 eksperto. Tumawa ang nangungunang kabataan, dahil sa malademonyo mong itsura, malamang mahirap ang buhay at naparito ka para sa matamis na pagpapalaya ng kamatayan, di ba? Hahaha. Tumawa rin ang iba. Ngunit ang demonyong lalaking iyon ay nababalot ng itim na enerhiya nang bigla itong tumalon mula sa kanya kasabay ng isang ungol. Isang tunay na bukal ng dugo ang bumulwak, habang ang kabataan ng angkan ng Hong ay bumagsak na may nagtatakang tingin. Iniisip pa rin niya kung paano siya napatay ng isang peak bone tempering cultivator. Napasinghap ang iba. Nawala ang tawa ng Hong clan at gulat na pinagmasdan ang 2 kalaban. Paano mamamatay ang isang bagong eksperto sa Profound Heaven sa isang suntok lang? Isang palihim na pag-atake sigurado. Kasabay ng isang sigaw, sinugod ng 50 lalaki mula sa angkan ng Hong ang 2. Isang nakakatakot na ngiti lamang ang ipinakita ng 2 nang sila ay maging itim na hamog at gumala sa gitna nila. Nagsimula ang patayan. Hindi sa 2, kundi sa 50 eksperto habang pinakawalan ang 2 baliw halimaw laban sa kanila. Mga panaghoy, hikbi, at takot ang bumalot sa mga tainga ng mga manunood. Sa loob lamang ng 15 minuto, sila na lamang ang nakatayo, habang ang mga bangkay sa kanilang paligid ay nabunot ang kanilang mga lalamunan. Umagos ang dugo sa arena at ang mga patay na titig ng mga bangkay ay nagbigay sulyap sa kalupitang kanilang dinanas. Matagal nang tinakpe ni Abigail ang kanyang mga mata. Kumunat ang noo ni Trent, ano ang dahilan kung bakit kumilos ng ganito kalupit ang mga lalaking ito? Biglang umirap ang batang babae sa entablado at itinuro ang angkan ng Baker ng may masamang ngiti, "Taksil ng Hell Valley, mamamatay ka sa huling labanan, sa aming mga kamay. Walang mabubuhay sa inyo. Lilinisin namin ang Hell Valley mula sa mga traidor nito. Malapit na ang oras mo, hay. Nakaramdam ng panginginig ang angkan ng Baker sa kanilang kaibuturan. Napaka-abnormal ng mag-asawang ito. Hindi lang ang mga anak na lalaki, kundi pati ang ama at patriarka ay nanindig ang kanilang mga balahibo. Lumapit si Trent at pinrotektahan si Abigail habang umuungal, "Tumigil ka sa pagtahol. Gusto kong makita kang subukan at hawakan ang angkan ng Baker. Pangalawang batang Panginoon Graham, ang anak ng aming Panginoon ng bahay ang makikipaglaban sa iyo at kami ang makikipaglaban sa taksil na angkan ng Baker." Natatawang iniling ng dalaga ang kanyang ulo. Ang nakakatakot niyang paraan ng pagsasalita at ang kanyang tindig ay lalo lamang nagpatindi ng takot. Sabi ng lalaking katabi niya, "Drake, huwag mong kalimutan ang pangunahing layunin natin, ang angkan ng Larson. Ang angkan ng Baker ay isa lamang pangdagdag sa pagkain. Ang angkan ng Larson ang hinahanap mo." Nag-aalala si Abigail. Sa kabilang banda, nakaramdam ng ginhawa si Trent. Ilang araw na ang nakalipas ay mag-aalala rin sana siya, ngunit hindi ngayon. Dahil nabawi na ng angkan ng Larson ang kanilang haligi, ang Demon Archon Ethan. Kapag kasama siya, ang mga weirdong ito ay mukhang mga imp kung ikukumpara. Ang paghabol sa angkan ng Larson ay isang sentensya ng kamatayan. Ngunit nakita ng lalaki ang paghihirap ni Abigail Baker at ikinatuwa niya ito, "Oo, hahanapin natin ang angkan ng Larson at papatayin silang lahat. Lalo na ang Ethan na iyon. Pagpuputol-putulin natin siya ng pira-piraso."
Ang dalisay na puso ni Abigail ay nakabara sa kanyang lalamunan, nababalisa para sa kaligtasan ni Ethan. Kapatid na Kindstone, hinahabol ka ng dalawang masasamang tao. Habang halos humagalpak ng tawa si Trent, "Dude, nakita mo na ba si Ethan? Nakita mo na ba ang kapangyarihan niya? Ano ang pinagbabasehan ng pagyayabang mo, hot air?" Kahit ang isang hanggal ay hindi maniniwala sa ganoong kalokohang biro. Ngunit pagkatapos ay nakita niya si Abigail na puno ng pag-aalala at binago ang kanyang iniisip sa pamamagitan ng pagkislot ng kanyang pisngi, hindi kasama si Abigail. Hindi siya tanga, inosente lang. 261. Tingnan mo, nandito na ang mga tauhan ng Hell Valley. May sumigaw mula sa karamihan at lahat ay lumingon upang makita si Wanshan at ang kanyang nakatatandang kasama. Nakatayo siya sa pinakamataas na punto na may malungkot na tingin, nasa tabi ni Milo at ng iba pa nilang mga disipulo na kalahok sa huling labanan. Dahil ang lugar na ito ang naging labanan ng mga pangatlo at pangalawang uri ng angkan, kahit ang mga pangunang uri ng angkan ay hindi pumupunta rito para manood, lalo na sa pitong bahay, walang mga upo ang pangkarangalan para sa kanila. Ang pinakamalaking ikinagulat ay ang biglaang paglitaw ng Hell Valley, na nakaupo sa pinakamataas na posisyon. Nakikita nila ang buong entablado mula roon, ngunit isa rin itong estratehikong posisyon upang bigyang diin ang karaniwang paghamak ng pitong bahay para sa mga maliliit na angkan na ito. Pero ano ang meron sa biglaang pagdating na ito? Sino ang nakakuha ng kanilang atensyon? Masisiyahan ba sila sa palabas kasama nila, o may bagong bituin na sumisikat na walang nakakaalam? Kung ito nga ang huli, sino ang taong ito at ano ang kaya niyang gawin para makakuha ng ganito kagarbong manunood? Hindi mapakali ang mga tao sa kanilang mga haka-haka. Napansin ng nakakatakot na lalaki ng Ren Clan ang kahangahangang figure ni Wanshan at nagpakita ng isang nakakapangilabot na ngiti, "Kita mo. Pumunta ka sa Valley Lord para personal naming panoorin na durugin ang iyong mga angkan. Ganito kami pinahahalagahan ng Hell Valley. Oo, hindi kami katulad ng mga taksil na baker na iyon. Para sa Valley Lord, kailangan kami." Ang nakakatakot na babae ng Ren Clan ay nagpakita rin ng nakakapangilabot na ngiti. Sumulyap lang ang angkan ng baker sa dalawa, habang nag-aalala sa tunay na intensyon ng Hell Valley. Pumunta ang Hell Valley para magsaya para sa angkan ng paano iyon nangyari, gayong hindi pa sila nagpakita ng ganitong pagmamalasakit sa sinumang basalyo noon. Nanunuya si Trent, "Mga mayabang na bata, hindi naman kayo nababagot na manood ng ilang kakaibang palabas na Wanshan. Ulitin mo yan. Ano pa ang dahilan kung bakit ka nandito, Panginoon ng Lambak? Kami lang ang nasa paligid na basalyo ng Hell Valley." Umungol ang dalaga. Nagkibit balikat si Trent. Ang pitong bahay ay nagmamalasakit lamang sa isa't isa at hindi kailanman sa mga langgam na gumagala na naghahanap ng papuri. Nabigo ka kung iniisip mong pumunta siya rito para magsaya para sa iyo. At pagkatapos ay isa na namang biglaang sigaw ng pagkagulat ang dumating, na sinundan ng isa pang hindi inaasahang pagdating. At habang ang mga tauhan ng Hell Valley ay naglalabas ng nakamamatay na mga aura, ang mga bagong dating ay mga makikisig na babae na may manipis na belo. Mga gusaling bulaklak na inaanod. Nangunguna si Lola habang ginagamot pa rin ni Clara ang kanyang sugat. Sa likuran niya ay ang kanyang buong pangkat ng mga tagapangasiwa at ang mga disipulo ng Drifting Flowers Edifices na kalahok sa huling labanan. Maging si Darcy ay kasama nila, inilibot ang kanyang paningin sa paligid at hinahanap ang kanyang espesyal na kasama. Hihihi, narito na naman ang isa pang babaeng sawi sa pag-ibig. May inis na talaga ang baliw na yan, natatawang sabi ni Trent. Napabuntong hininga ang pinuno ng angkan ng Dalton at nag-aruga ng mayabang, "Hahaha, hindi ko inaasahan na susuportahan tayo ng mga tagapangasiwa ng Drifting Flowers Edifices. Napakamahal ng ating angkan ng Dalton. Maaaring tayo ang pinagkakatiwalaang katulong ng Drifting Flowers Edifices, pero ang makatanggap ng ganitong pag-aalaga, hahaha." Ang lalaki ay nakangiti ng abot tenga at ikinaiinggit ng angkan ng baker. Tila napakataas ng kanyang posisyon kaya't maging ang Edifice Lord ay personal na dumating. Bumantong hininga lamang si Trent. Mukhang likas na katangian ng mga basalyong ito ang narcissism, hindi lang ang mga aberya ang madaling kapitan nito, kundi pati na rin ang mga ordinaryong tao.
Ano ba ang nagbigay sa iyo ng ideya na ang pitong bahay ay pumunta para bisitahin ka? Pagkatapos ay dumating ang ikatlong sigaw ng araw. Nanood ang mga miyembro ng angkan ng Baker ng labis sa tuwa. Bakit? Dahil si Renden ng Sword Marquis Abode ang nangunguna kay Troy at sa kanyang mga nakatatanda. Naantig ng husto si Patriarch Damian nang ipakita niya ang kanyang kakayahan sa pinuno ng angkan ng Dalton. Hahaha, pinuno ng angkan, pinahahalagahan din kami ng Sword Marquis Abode. Teka. Hindi niya natapos ang kanyang mayabang na mga salita, nang putulin siya ni Trent. Lahat, alam kong maaaring magaspang ang mga salita ko, pero maaari ba kayong huminahon sandali at tumigil sa pagiging mapagmataas? Hindi man lang kayo tiningnan ng mga House Lord na iyon kahit minsan, kaya paano ninyo nasabing hinahabol kayo nila? Ang biglaang paggising sa kanila ay nagpaisip sa kanila ng karunungan sa kanyang mga salita. Kung hindi para sa atin, sino? Ito ay isang yugto ng labanan para sa mga basalyo ng pitong bahay. Umiling si Trent. Kung mayroon mang pinagtuunan ng pansin ng pitong bahay, bukod sa isa't isa syempre, ay ang lakas. Sino pa ba ang makapag-udyok sa napakaraming tao na pumunta rito kundi ang baliw na iyon? Habang sila ay nababagabag sa palaisipang ito, lumitaw si Phil Kinghall na may pang-apat na sigaw. Pinangunahan niyan Bogong sina Baron at Fulton kasama ang kanyang mga nakatatanda. Di nagtagal ay sinundan sila ni na Mary Woods House Lord Lynn na dumating kasama ang kanyang mga nakatatanda at isang tumatalbog na si Alfred. Pagkatapos ng isang gabing paggaling, natapos na ang sugat ni Alfred. Kahit na tumalon-talon siya ng may maputlang mukha. Namangha ang mga manunood, ito ba ang Forest Fleeting Dragon, isa sa 6 na dragon at isang phoenix? Bakit isa lang ang paa niya? Paano siya makakatakas ng mabilis sa kagubatan ngayon? Kaunti lang ang nakakaalam sa mga pangyayari tungkol sa paghihirap ng Forest Fleeting Dragon. Paano pinunit ng kasuklam-suklam na soaring demonic dragon ang kanyang binti? Ngunit ang pinakamalaking dagok sa lahat ay ang sumunod na nangyari. Ang pinuno ng pitong bahay, Regent Estate. Si Timothy Dunford ang nangunguna sa grupo, kasama ang Katie wala ng Regent Estate na si Winford sa kanyang kaliwa, at ang kanyang panganay, ang pinuno ng 6 na dragon at isang phoenix, ang heaven-shaking dragon lord na si Timor sa kanyang kanan. Sa likuran nila ay isang pangkat ng mga elder ng Profound Heaven, 30 katao ang bilang. Nagpatindig ng balahibo ang lahat dahil sa nakakatakot na palabas. Huminto rin ang 6 na bahay sa kanilang pasukan. Walang dodang ang kapangyarihan ng Regent Estate ang pinakamataas sa lahat ng bahay. May mabuting dahilan kung bakit may ambisyon itong lumunin ang iba. Sayang lang sana ang kanilang lakas kung hindi man lang nila inaasinta kahit ganito lang. Sa ilalim ng nakakaakit na mga titig ng karamihan, sumulong si Timothy na may maharlikang anyo at walang hanggang kapangyarihan na pumipigil sa sinuman na huminga sa loob ng 300 metro. Nang makuha na ng Regent Estate ang nangungunang posisyon ay saka lamang unti-unting binawi ng lalaki ang kanyang kapangyarihan, ngunit ang pinsala, o pagpigil, ay nagawa. Kasunod nito, ang mga tao ay naiwang nanginginig at hinihingal. Sapat na iyon para magising kahit ang mapagmataas na trio ng mga angkan mula sa kanilang kay-abangan. Ang presensya ng lahat ng pitong bahay ay walang kinalaman sa kanila. Habang iniisip kung gaano sila kaingay ilang segundo lang ang nakalipas, namula sila ng husto. Matigas at mahirap ang mga pagkakamali ng Dalton, Baker, at maging ng Wren clan. Nakatulong lamang ito upang lalong mapuko ang kanilang kuryosidad. Bakit sila narito lahat? Para kanino? Siyempre, alam na iyon ni Trent noon pa. Ang eksperto sa Profound Heaven na nasa entablado ay nakatayo ng may pangamba sa ilalim ng mga mata ng lahat ng makapangyarihang figure. Nanginginig niyang kinuha ang mga nasa roster. Siya ang hari ng entabladong ito, pero hindi na ngayon. Dahil ngayon, isa na siyang bottom feeder sa lahat ng malalaking tira na ito. Napalunok siya habang nanginginig at sumigaw, ang susunod na laban ay sa pagitan ng angkan ng One ng Zephyr City at ang angkan ng Larson ng Rockland City. Napalingon ang lahat sa madilim na pasukan ng entablado para makita ang pinakadakilang underdog sa esoteric debate na ito, ang Larson clan. Kahit nakahanga-hanga ang 28 malalakas na tauhan ng angkan ng Larson, habang sila ay sumusulong, lalo silang nagiging mahirap. Halimbawa, nilisan nila ang huling labanan habang nagtutulungan.
Ang kanilang kalaban, ang angkan ng One, ay isang kilalang pangalawang uri ng angkan. Mayroon pa itong tatlong kabataang Profound Heaven. Sabik na hinihintay ng mga tao ang angkan ng Larsen, ngunit napakaliit ng kanilang tsansang manalo. Tapikin, tapikin, tapikin. Isang mahinang ingay ang narinig habang palabas si Dexter na nakasaklay, nakasandal sa kanyang kapatid na babae patungo sa entablado. Lumipas ang gulat ng karamihan at napalitan ito ng mga buntong hininga. Nakita nilang lahat ang katapangan at kapangyarihan ni Dexter, walang takot na parang tigre. At ang tigreng ito ay isang kailangang-kailangan na puwersa sa koponan ng angkan ng Larsen. Ngunit ngayon ay mayroon siyang hindi maipaliwanag na sugat, na lalo lamang sumire sa kanilang pagkakataong magtagumpay. Nasa entablado na ang 20 malalakas na tauhan ng One Clan at ngayon ay tumatawa na. Atin ang tagumpay. Ngunit isang simpleng figure ang unti-unting napansin sa pamamagitan ng paglalakad sa likuran ng magkakapatid. Nakuha niya ang atensyon ng lahat ng bahay. Ang Regent Estate, Hell Valley, at ang dalawa pa nilang kakampi ay may matinding galit kay Ethan. Bigla silang naglabas ng isang nakamamatay na aura na nagpang-inag sa mga manunood. May katuturan na ang lahat ngayon. Ang 7 bahay ay para sa kanya. Habang nilalaro ang kanyang kumikislap na Thunder Ring, naglakad si Ethan nang walang pakialam sa mundo. Ang kanyang malalim na tingin at ang kanyang malayong tingin ay tila hinahanap ang lahat ng nasa ilalim niya. Ganito sumunod si Ethan kay Andrea, na may kaakit-akit at bahagyang ngiti. Ang pinakamalaking pagkabigla ay natanggap ng mga hindi nakakakilala kay Ethan. Sino siya? Bakit nandito ang 7 bahay para sa kanya? Napanganga sina Michael at Wena Dalton. Hindi nila inakalang makikita nila siya rito. Partikular na si Wena, ang kanyang mga titig ay puno ng masalimuot na emosyon. Tuwa, lungkot, at kaunting ginhawa. Nagulat din sina Manlong at Damian. Hindi nila inakala na ang batang palaboy na nakilala nila sa All Beast Mountain Range ay lilito dito. Pailan lang na demonyong dragon. Ang sigaw ay nagdulot ng isa pang pagkabigla sa mga tao dahil hindi nila inalis ang tingin kay Ethan. Siya ba ang pinakamalakas sa Larsen clan? Ang parehong soaring demonic dragon na kapantay ng 6 dragons at 1 phoenix. Lumabas na sa hayag ang pangunahing puwersa ng angkan ng Larsen. Sabik na nanood ang mga tao, tuwang-tuwa na masaksihan ang isang magandang palabas. 262. Matandang pang, dito ka lang at alagaan mo sila. Nagsalita si Ethan sa likuran niya kay Kapitan Peyton at sa mga batang gwardya bago umakyat sa entablado ng mag-isa. Nagtaka ang mga tao, mag-isa laban sa 20 pinakamalakas ng One Clan. Pero naalala nila na mayroon pala siyang titulong katulad ng 6 dragons at 1 phoenix kaya natuwa sila sa posibilidad na iyon. Ito ang gustong makita ng lahat. Ang lawak ng kapangyarihang taglay ng isang lalaki para mabigyan ng malaking pansin ang 7 bahay. Kapatid na Kindstone, sana ay magpasalamat ka. Palakpakan ni Abigail ng may kaibig-ibig na mukha. Natigilan sandali si Ethan at bahagyang kumaway pabalik habang nakangiti. Kumaway din si Wena, pero hindi man lang siya napansin nito kaya nainas siya. Abigail, malapit ba kayo ni Kuya Kindstone? Iniligtas niya ang buhay ng aking angkan. Tumanggaw si Abigail, ngunit nakita niyang malungkot si Wena at bumulong, Ate Wena, pasensya na. Ayos lang. Hindi man lang niya ako tiningnan. Malungkot na umiling si Wena. May natutunan ang pinuno ng angkan ng Dalton mula sa lahat ng ito at tinanong si Michael, sa tingin ko, siya na ba ang binata? Tumanggaw si Michael at bumaantong hininga. Ang kanyang kapatid na babae ay umiibig na simula pa noong nasa Drifting Flower City. Hindi siya kailanman natitinag ng kanyang minamahal, habang siya ay nananabik dito sa bawat sandali. Hindi ko masabi kung tanga siya o gago. Mahal, good luck. Dukutin mo silang lahat. Isang magandang boses ang nagmula sa tagiliran ng Drifting Flowers edifices at malakas na bumalot sa tainga ng mga manunood. Halos mapatalon si Darcy sa kanyang upuan, iginagalaw ng masigla para masigurong nakikita siya nito. Napahawak si Ethan sa kanyang ulo, anong ginagawa ng gago na ito dito? Kulang ba ang tauhan sa Drifting Flowers edifices? Paano siya naging akma para sumali sa huling laban ng 7 bahay sa kanyang cultivation? Parang ganoon na nga ang Cannon Fodder.
Habang hinihila pababa si Darcy, isinumpa ni Peony Overseer, bakit hindi ka magawang umakto ng maayos sa halip na isang dalagang nahuhumaling sa pag-ibig? Humph, kasal na kami ni Mahal. Babalikan din niya ako. Nakangising sabi ni Darcy, habang umaasa pa rin. Bumantong hininga, sabi ng Peony Overseer. Nawawala na ang baing ito. Sa kabilang banda, si Trent ay tumatawa ng malakas, ginagamit ang pagkakataong ito para makipagtsismisan kay Abigail. Abigail, nakikita mo ba yan? Babero ang punk na ito. May isa pa siyang ganoon. At mapapatunayan kung nakita ko silang naghahalikan sa publiko. Natawa si Trent sa loob-loob niya, oras na para sulitin ang planong niluto ko pabalik sa Drifting Flowers edifices. Ang mga mata ni Abigail ay nakatuon kay Ethan, may nararamdamang lungkot at hindi komportable sa kanyang puso. Kakaiba ang mga tingin na nakita ni Ethan mula sa mga manunood, kung tutuusin. Ang batang ito ang bomba. Naglilibot siya sa 7 bahay, nagkakalat ng kaguluhan at pagkawasak, habang hindi nakakalimutang maghasik ng mga buto ng pagmamahal. Masangkop ang Lady Killer Demonic Dragon. Katie Walakindstone, isa kang tunay na taong mahabagin, para magpakita ng gayong pagtitimpi sa iyong mga paglalakbay. Nakatayo si Andrea sa likuran ni Ethan na may matamis na ngiti. Ngunit ang hangering pumatay sa kanyang mga mata ay nagpapalapit sa kanya sa isang demonyo. Hindi ito pinansin ni Ethan, ginawa ko lang ang kailangan ko. Ang iba ay dahil lang sa sitwasyon, wala akong kontrol. Sabi mo, puwersa ng pangyayari. Pang-aasar ni Andrea at hinawakan ang mukha niya. Nabigla si Ethan, anong ginagawa mo? Puwersa ng pangyayari. Nakangiting tiningnan siya ni Andrea nang may pinanibik at hinalikan ito. Naramdaman ni Ethan ang malambot niyang labi ngunit hindi niya ito nasiyahan sa sensasyon ng iling-iling ni Andrea ang kanyang ulo habang namumula. Ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay parang isang masayang dalaga. Katie Walakindstone, good luck. Pinaikit ni Andrea ang kanyang mga mata at saka sumulyap sa Drifting Flowers edifices. Nagliliyab ang mga mata ni Clara ngayon din. Napakalakas ng pagnuyom ng kanyang mga ngipin na kahit si Lola ay naririnig. Nahihirapan si Darcy na pigilin ang kanyang galit. Handa na siyang sugurin ang lalamunan ng babaeng iyon. Mabuti na lang at naroon ang Peony Overseer para pigilan siya. Sino siya? Paano niya nagawang pilitin ang sarili niya, mahal? Usapin niya ng angkan nila. Wala kang kinalaman dyan. Bumantong hininga si Peony Overseer. Umungol si Darcy, Drake sinta ko yan. Siyempre, Natagpuan ni Trent ang palaging matamis at masayahing si Abigail na nakasuot ng maskara ng galit at kalungkutan. Isa itong labanan na tanging isang tao lang ang kayang kumilos. Pero bakit pakiramdam ko pati ang aking maganda at kaibig-ibig na si Abigail ay gusto ring sumali sa larangan ng digmaan? Mas lalong nagulat ang mga manunood, hindi iyan demonic dragon, isa iyan love doctor, sabi ko sa inyo. Samantalang sa totoo lang, nakakaramdam sila ng selos at galit, ang pagiging isang skirt chaser ay isang kasanayan din. Ginulo ni Timothy ang kanyang bigot ng may malamig na tingin, Sir Leng, sino sa mga babaeng ito ang may Achilles sakong niya? Lahat sila ay may gusto sa kanya, ngunit hindi niya sila pinapansin ng lubusan. Masyado pang maaga para malaman kung mayroon sa kanila na matatawag na kahinaan niya. Kailangan pa itong obserbahan. Kumislap ang mga mata ni Winford. Tumanggaw si Timothy. Sandali na nawala ng malay si Ethan, saka nakita ang mapula-pulang pisngi ni Andrea at hinimas ang ulo, binibining Larson, hindi ka naman nagiging kakaiba sa akin, di ba? Ikaw ang kakaiba. Umakyat ka na sa entablado. Kasabay ng isang mapang-asar na tingin, itinulak siya ni Andrea palapit. Gamit ang kaakit-akit at nakakaantig na tingin niya, maraming puso ang natuwa ng husto sa kanya sa karamihan. Umiling si Ethan at nagpatuloy. Maya-maya lang, 2 figure na nababalot ng itim na enerhiya ang sumulpat sa harap niya. Ang duo ng Ren Clan ng Blue Expan City. Nang makita ang 2 nakakatakot na aberya, natigilan si Ethan, may kailangan ka ba? Hi, Ethan, hindi mo ba kami masabi? Isang nakakatakot na tawa ang pinakawala ng lalaki, kasunod ang babae. Umiling si Ethan, pasensya na, ang dami ko ng kasalanan kaya hindi ko na naitatalo kung ilan ang nagawa kong mali. Kung nandito ka para maghiganti, hintayin mo na lang ang pagkakataon mo. Sasamahan kita agad para ipadala ka sa kabilang buhay. Hi, Ethan, ang yabang mo pa rin.
Pero hindi na tayo katulad ng dati. Ngayon, ikaw naman ang mamamatay. Kumislap ang mga mata ng lalaki ng madyugo. Tumanggaw si Ethan, naiintindihan ko na. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kapangit na kakatwang tao sa buong buhay ko. Dahil sa ganitong kapangit na pagbabago ng anyo, syempre hindi ko makilala ang kasalukuyang ikaw. Sumabog ang tawanan ng karamihan. Maging ang mga batang babaeng nagtitinginan ay humajejek, dahilan para matigil ang kanilang away. Tanging ang dalawa lang sa entablado ang nenas. Ethan, tama na iyan. Isa pang sigaw ang dumating at dalawa pang figure na nababalot ng itim na usok ang lumitaw habang lumalapag sila sa harap ni Ethan. Sila ay mga matatandang lalaki sa ikalimang patong ng Profound Heaven stage. Pero ang kanilang mga mukha ay kasing nakakatakot at nakakagambala ng dalawa. Ethan, pinaglaruan at kinutya mo kami simula nang magkita tayo. Dahil sa iyo, ganito ang itsura namin. Ngayon, kukunin namin ang ulo mo bilang paghihiganti. Mabangis na sabi ng isa sa mga matatanda. Kumunat ang noo ni Andrea, pumunta ka rito para maghiganti pero hindi namin alam kung paano ka namin nasaktan. Humph, Andrea, nakalimutan mo na ba? Ang pagkawasak ng ating angkan, ang pagpapalayas, hindi pa ba sapat na dahilan ang mga ito? Dumura ng matanda. Naguguluhan pa rin si Andrea, ngunit may naunawaan si Ethan at nangutya, ikaw pala yan. Sino ang mag-aakala na sa huli ay naging kawawa ka at naging kakatwa? Ngayong nawalan ka na ng dahilan para mabuhay, lumapit ka sa akin para sa reinkarnasyon. Drake, na parito kami para patayin ka, o mamatay kaming magkasama. Determinado na ang matanda. Natatawang sabi ni Ethan, kahit na pumunta ka para patayin ako, dapat kang pumila. Pagkatapos kong harapin ang mga nasa entablado, ayos lang sa akin na tapusin din kayong lahat. Tumanggo ang apat. Gaya ng kasabihan, kilalanin mo ang iyong sarili at ang iyong kaaway at ikaw ay magiging laging matagumpay. Sulit na malaman kung ano ang kaya ng kabilang panig. Kaya't hinayaan ng apat si Ethan na umakyat sa entablado. Sa ngayon, seryoso na ang 20 malalakas na mandirigma sa entablado. Nawala na nila ang pangungutya at paghamak na mayroon sila para sa bone tempering Ethan. Natuklasan lang nila na kaya niyang tumayo ng matangkad tulad ng 6 dragons at 1 phoenix at binago nila ang kanilang pag-iisip. Paano nila matatalo ang isang halimaw na ganito? Nako, kahit isang dekalidad na angkan ay hindi siya kayang talunin. Pero dahil nasa entablado na sila, hindi maiiwasan ang laban. Pumunta sila sa esoteric debate sa pag-asang mapasailalim sa pamamahala ng 7 bahay. Dahil dito, ang bawat laban ay naging isang pagkakataon upang ipakita ang kanilang diwa at kahalagahan. Isang pagkakataong hindi nila kailanman palalampasan. Lumilim na demonic dragon, halika. Ikinuyom ng pinuno ng One Clan ang kanyang mga kamay, handang makipaglaban. Pinagpapawisan siya ng husto, ngunit hindi iyon naging hadlang para maglakas loob siyang maglakas loob sa kabila ng takot. Teka! Ngumiti si Ethan, tiyak na papasok ang angkan kong Larson sa huling laban at napakahirap nito. Kaya para maituloy ang lahat, hayaan ang lahat ng angkan, mula sa pangatlo hanggang sa pinakamagaling. Kung matalo ako, lalayo tayo. Kung manalo ako, diretso tayo sa huling laban, lalaban kasama ang 7 bahay. Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na hingal. Gusto niyang labanan ang bawat angkan ng mag-isa. Masyado lang talagang mayabang iyon. Ang kanyang mga salita ay nagdulot lamang ng galit sa bawat angkan na naruroon. Habang ang 7 bahay lamang ang tahimik na nakamasid. Sila lang ang lubos na nakakaalam ng katusuhan at panlilinlang ni Ethan. 263. Nagalit ang mga angkan sa mayabang na deklarasyon ni Ethan habang takot din sa tinatawag nilang soaring demonic dragon. Sinabi ng eksperto sa Profound Heaven na namamahala sa mga laban kay Ethan, wala ito sa mga patakaran. Ang mahalaga ay lakas, ganyan makakamit ng isang tao ang karapatang lumahok sa huling laban. Nakangiting itinaas ni Ethan ang kanyang baba habang lumingon sa 7 bahay, at ito ang perpektong oras para ipakita sa kanila kung sino ang kanilang kalaban. Ang yabang niya para ituring ang sarili niyang kapantay ng 7 bahay. Agad siyang hinamak ng karamihan.
Habang ang mga nakakaalam ng kanyang mga kahangahangang gawa sa pitong bahay ay nag-iisip, talagang kwalipikado ang bata. Humakbang paarap si Timur at malamig na pinagmasdan ang entablado. Ikinagulat nilang lahat ang pagdating ng panganay na batang Panginoon ng Regent Estate. Hindi nagtagal ay nakarinig sila ng isang malinaw at makapangyarihang tinig na umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Ang mga salita ay may napakalaking epekto na halos atakihin sila sa puso. Gawin mo ang gusto niya. Pero, iniunat ni Timur ang kanyang braso sa harap ng karamihan, ipinapahayag ko na sinumang magdadala sa akin ng ulo ni Ethan, ang kanilang angkan ay magiging basalyo ng Regent Estate. Pagkatapos ng ilang hingal na hingal, isang nakamamatay na katahimikan ang sumunod. Sa sobrang pagkagulat ng mga angkan, hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Ito ay kaloob ng Diyos. Isang maliit na ulo lang ang sapat para malampasan ang huling labanan ng malupit at nakamamatay na esoteric debate at mapasailalim na lang sa pangangalaga ng Regent Estate. Ang hindi nila alam, ang panaginip na ito ay mas malapit sa isang bangungot kaysa sa katotohanan. Ngunit ang pangako ng kadakilaan ay nag-alis sa kanilang isipan ng kung ano ang darating. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Ethan, hinihiling na sana ay hawak na nila ang ulo nito. Ang hinihintay na lang nila ngayon ay ang senyales ng eksperto sa Profound Heaven at aagawin nila ito na parang mga lobo. Walang sino man ang nag-isip na ang libreng pagkaing ito ay maaaring napakahirap nguyain. Wala bang saysay ang titulo ni Ethan na Soaring Demonic Dragon, kapantay ng 6 dragons at 1 phoenix? Batang Panginoon Donford, ipinapadala mo sila sa kanilang kamatayan. Walang pakialam si Ethan habang nagpapakita ng masamang ngiti kay Timur. Tumugon si Timur nang may parehong ngiti, hindi ba't ito ang gusto mo? Tapos nagtawanan sila. Gusto ni Ethan na magdulot ng kaguluhan, para maitatag ang posisyon ng Larsen clan sa nalalapit na huling labanan. Kaya mas makakabuti kung mas maraming tao ang saisalakay sa kanyang espada. Samantalang si Timur ay hindi kailanman naniwala na ang mga pangalawa at pangatlong antas na angkan na ito ay may mabuting binhi sa kanila para saktan man lang si Ethan. Ginagamit niya ang mga ito para makita ang limitasyon ni Ethan at bumuo ng mga posibleng mangyari. Walang kapintasang naunawaan ng bawat panig ang layunin ng isa't isa, habang ginagamit ang isa't isa. Panalo ang lahat sa sitwasyong ito. Ang tanging talo lang dito ay ang karaniwang bato para sa mga utak at gago na gustong magpakamatay. Napansin din ito ng 7 bahay at natigilan sila nang makita ang tumatawang dalawa. Ang dalawang ito, tuso at malupit na mga lalaking may ambisyon. Nakatitig sila sa malayong abot tanaw. Sa esoteric debate na ito, ang mananalo ay magmumula sa isa sa kanila. Ngunit dahil hindi sapat ang laki ng mundo para sa kanilang dalawa, kailangan nilang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan dito at ngayon din. Kung hindi, ang mundo ay malulungkot sa kanilang mga kamay, magkakawatak-watak at matutupok hanggang sa maging baga. Pinanood sila ng mga Panginoon ng bahay ng may kumikislap na mga mata. Ang esoteric debate ay iikot sa dalawang halimaw na ito, sina Timur at Ethan. Bawat isa ay namumuno sa kani-kanilang pangkat ng mga bahay, isang bagay na hindi pa naririnig sa mga nakaraang esoteric debates. Nagsisimula na ang labanan para sa pag-iisa at walang sino man o anuman ang makakapigil dito. Ang natitira na lang ay makita kung sino ang huling tatawa. Ito ay isang bagay na alam lamang ng 7 bahay. Ang mga kuliglig sa ibaba ay tanging alam lamang kung paano maglaban para sa mga tira-tirang pagkain. Tumango ang namumunong eksperto sa Profound Heaven bilang pagsang-ayon at lumipad pataas, kasunod ang kanyang malinaw na mga salita. Nagsisimula na ang laban ng Larsen clan para sa huling laban. Umungol. Parang mga walang kwentang halimaw na itinapon ng mga angkan ang kanilang mga sarili kay Ethan. Lahat sila ay mga manunood na naging mga oportunista. Ang dating mga inosenteng nakamasid lamang, ngayon ay nagliliyab na dahil sa amoy ng dugo at kaluwalhatian. Isang madugong ulo na lang ang kailangan nila para maging pundasyon ng walang katapusang katanyagan ng kanilang angkan. Sino ang makakalaban sa tukso? Marahil ay mapalad sila at makukuha pa nila ito. At ang bilang ng mga nag-isip nito ay hindi nangangahulugang kakaunti. Dahil dito, ang mga salita ng referee ay minarkahan ng isang tunay na pagdagsa ng mga tao sa entablado.
Halos 10,000 katao ang naroon, kasama ang maraming eksperto mula sa Bone Tempering at Profound Heaven. Ang angkan ng Wan na nasa entablado na ay labis na nabigla. Si Ethan ang kanilang kalaban, pero sa ngayon, may pagkakataon ba silang nakawin ang ulo ng lalaking iyon sa masa? Swerte sila sa aspetong iyon, dahil napakalapit nila. Ngunit nang tumingin sila ng malalim sa walang hanggang tingin ni Ethan, natigilan ang 20 malalakas na lalaki. Walang kamalay-malay ang paparating na alon sa kanilang likuran, mabilis na sumusulong na parang mga batang walang kaalam-alam na tinangay ng pangakong gantimpala habang naglulunsad sila ng mga pag-atake kay Ethan. Nilunok ng libu-libong tao si Ethan hanggang sa hindi na siya makita. Nag-aalala si Abigail, magiging maayos kaya si Kuya Kindstone. Talaga. Sa swerte ng punk na yan, kahit ang 7 bahay ay walang magagawa sa kanya, lalo na ang mga pesting yan. Pag-aliw ni Trent kay Abigail ngunit nakasimangot pa rin ito, pero hindi ba't sobra na ang libu-libong tao nang sabay-sabay. Kahanga-hanga ang punk, oo, pero may panganib din na mamatay sa pagod. Bakit niya sila hinihintay? Bakit hindi niya binabawasan ang mga tao? Hay. Kahit gaano pa kalakas, mag-isa lang siya laban sa agos. Tapos na siya. Isang nakakatakot na tawa ang bumungad sa kanyang tainga. Ang mga manunood, o ang mga natira pa, ay lumingon sa nakakatakot na lalaki at narinig itong nagsabi, Drake sayang, nasa ilalim na tayo ng Hell Valley at hindi tayo makakalab ng Regent Estate. Kung hindi, baka nandoon na tayo at sinuswerte. Tama. Tumangaw si Dalton Clanhead. Sinaman siya ng tingin ni Wena. Umiling ang pinuno ng angkan ng Dalton habang nakatingin sa dagat ng mga tao sa entablado, malupit ang mga salitang ito, pero iyon ang katotohanan. Masyadong kaakit-akit ang pain ng Regent Estate para hindi ito malabanan ni Newman. Kahit ang bata ay hindi mag-aakalang ang kanyang mga mayayabang na salita ay magdudulot ng ganitong reaksyon. Kahit mamatay siya, sarili niya lang ang dapat niyang sisihin. Bumantong hininga si Dalton Clanhead, gayon din sina Manlong at Damian. Nanood sina Abigail at Wena, na puno ng pag-aalala. Nakasimangot sina Michael at ang mga kabataan ng angkan ng Baker. Ngunit si Trent lamang ang may mapang-uyam ng ngiti. Mapagmataas. Siyempre naman. Pero nakita mo na ba kung gaano siya kaingat? Paano nagawang paglaruan kagiki ng isang maangas at nakakainis na bata? Hindi nag-alala kahit kaunti si Trent para sa kapalaran ni Ethan. Alam niyang nagpapakita ng kaiabangan si Ethan pero hindi niya talaga ginagawa ang isang bagay maliban na lang kung may plano itong gagawin. Ho! Isang di nakikitang alon ang lumitaw sa gitna ng entablado, nilamon ito ng buo. Ang lakas nito ay nagpakurap-kurap kay Timothy. Pinanood niya ang pagdagsa ng mga tao sa entablado na may mga blankong titig bago tuluyang nawala ng malay. Isa-isang bumagsak sa lupa ang lahat ng kalahok, habang baka sa kanilang mga mukha ang baliw at uhaw na kasakiman. Ang mga nasa labas ng entablado ay tumigil sa kanilang pangangalaga, matamang pinagmamasdan ang entablado. Hinawakan ni Ethan ang lalaking nasa harapan gamit ang kanyang daliri at hinayaan itong bumagsak. Puno ng mga bangkay ang lupa sa paligid niya, wala siyang pakialam, tinatapakan niya ang mga ito sa kanyang mapanakop na marcha. Parang isang hari, inaapakan niya ang mga katawan ng kanyang mga kaaway habang umuupo sa kanyang trono. Tuwang-tuwa sina Abigail at Wena habang ang pinuno ng angkan ng Dalton at ang pinuno ng angkan ng Baker ay gulat na gulat. Drake, anong nangyari? Anong problema sa kanila? Halata ang gulat sa mukha ng lahat. Walang pakialam si Ethan, tinitingnan ang mga natira, nakatayo pa rin at ikinukuyom ang kanyang daliri ng may masamang ngiti, may 1,000 pa. Halika at kunin mo ang ulo ko kung gusto mo. Lumunok sila ng tuyo at nanghihina na ngayon. Lumipas na ang dati nilang high, gayon din ang kanilang tapang. Ang makita ang isang masama at nakangiting Ethan sa gitna ng libu-libong tao ay may tendensyang gawin iyon sa isang mahinang isipan. Pumatay ng may layunin. Nanginginig ang mga mata ni Timor. Ang kanyang mahinahong boses ay kumalat sa lahat ng dako sa gitna ng nakamamatay na katahimikan. Sa isang iglap, lahat ay tumingin kay Ethan ng may gulat. Hindi ba't kakayahan iyan ng isang Radiant Stage expert? Bakit ginagamit ito ng isang Bone Tempering cultivator? Hindi na maaaring mas lalong mapansin ang takot sa kanilang mga mata.
Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang natamba ng walang buhay nang hindi man lang lumaban. Ang pumatay sa kanila ay kapantay ng isang eksperto sa Radiant Stage. 264. Lahat ng malalaking putok mula sa 7 bahay ay nabighani sa lakas ni Ethan na lumampas sa kanilang inaasahan ng isang malaking tira. Ang itinuturing na isang kakaibang body cultivator, na mas matigas pa sa mga diamante, ay sa isang hakbang ay nakatawid sa Profound Heaven Stage at dumiretso sa paggamit ng mga kakayahan ng Radiant Stage, na iniwan ng mga matandang fogey na kumakain ng alikabok. Sa madaling salita, ang malalaking gusali ng 7 bahay na ito ay sadyang katawa-tawa kaya't kahit isa ay wala pang nakarating sa Radiant Stage. At ang kahihiyan na iyon ay tuluyang nawala, halata sa kanilang mga namumula na mukha. Ano ang mali sa henerasyong ito? Mas kakaiba ang henerasyon ngayon kaysa noong nakaraan. Kung ang mga supot na ito ng mga buto ay kaedad ni Ethan, sasayaw sila sa tuwa kung may pag-asa pa silang makapasok sa Profound Heaven Stage. Pero ngayon, puro luha na lang ang idinudulot nito sa amin. Labas tayo sa luma, balik tayo sa bago, lagi nilang sinasabi. Pero dahil sa bagong palabas, nawala na tayo ng sigla. Hay! Habang pinapanood ng mga matatanda ang kahanga-hanga at nakakatakot na si Ethan sa entablado, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa luha, pakiramdam nila ay tumanda sila ng ilang siglo agad. Nahihirapan si Timur na pigilan ang sarili, kitang-kita sa pagngangalit ng mga ngipin at pagkayam ng mga kamao. Ipinagmalaki niya ang kanyang pagpatay ng may intensyon kagabi, para lang ipagwalang bahala ang kanyang kapangyarihan at takutin si Ethan. Pero bukas na bukas, sagot ni Ethan gamit ang parehong barya, na tila ba hindi isang payaso ng circo ang kanyang pagganap. Ang ganitong pagpapakita ng kapangyarihan ay mag-iiwan sa sinumang magloblob sa kanilang dumi dahil sa takot. Kung tungkol sa ginawa ni Ethan pagkatapos ng pagpapakitang ito, hindi lamang siya sinampal kundi inihagis pa siya mula sa pinakamataas na tuktok patungo sa pinakamalalim na kalaliman. Habang pinag-iisipan niya ito ng mabuti, lalo niyang napagtanto na ang ginawa niya kahapon ay isang kahangalan. Pininsala ni Ethan ang kanyang kahihiyan at ginawa ang pinakagusto niyang gawin, hinikayat si Timur gamit ang eksaheradong hintuturo at kakaibang kilay. Hindi sapat ang mga salita sa puntong ito para maipahayag ang kanyang punto. Tanga! Nagliliyab ang mga mata ni Timur sa puntong ito, matagal nang lumampas sa hangganan ng kanyang pagpaparaya. Pero hinawakan ni Winford ang balikat niya, pinigilan siyang kumilos. Sa pamamagitan ng pag-alis sa mga pangatlo at pangalawang antas na angkan, si Ethan ay nakapagsalita ng marami. Sa pamamagitan ng pagpatay ng may layunin, na ginamit bilang kanyang sandata, dinuraan niya ang pagmamayabang ni Timur habang sinasampal din ito para sa isang magandang resulta. May nabubuhay pa kayang nilalang na makakayanan ito. At gayon pa man ginawa niya. Alam niyang hindi ito ang tamang oras o lugar para sa ganoong pagtatalo. Tandang manlalasan, nakita mo na bang mawala ng kontrol ang panganay na batang Panginoon? Lumapit si Lucian kay Baron. Umiling si Baron at seryosong tumingin, ni kahit minsan. Pareho. Pero alam talaga ng Punk kung paano pigilan ang pinakamatandang Young Master. Humahajejek siya sandali bago bumantong hininga, sa tingin ko, ang huling labanan na umiikot sa 6 Dragons at 1 Phoenix sa loob ng maraming siglo ay naging heaven-shaking Dragon Lord laban sa Soaring Demonic Dragon. Ang magagawa na lang natin ay manatili at magsaya, na parang mga escudero lang. Wala rin tayong silbi kahapon. Naalala ni Baron kung paano sumulpot sa kanyang harapan si Ethan at nanginig sa sobrang kawalan ng lakas. Ayaw niyang aminin, kahit sa pagkunot ng kanyang noo. Kailan pa ba pinagtawanan ang kanilang prestihiyo bilang 6 Dragons at 1 Phoenix? Kalmadong sinulyapan ni Yan Bogong, pinuno ng Peking Hall, ang dalawa, huwag ninyong maliitin ang inyong sarili. Kailangan kayo sa plano para maalis natin ang maliit na halimaw na iyon. Nanginginig, nabawi ng dalawa ang kanilang matibay na loob sa pakikipaglaban. Oo, kailangan lang natin ng magandang plano at kung magkasama tayo, tuluyan natin siyang sasayangin. Ngumisi si Fulton ng may puot. Yan Bogong or Boyet. Habang tahimik ang dalawa, kinutya siya ni Lucian, tayo. Hahaha, ano ang magagawa mo? Kailan ka pa naging kasing level namin?
Hindi napigilan ni Baron ang mapangiti at humajejek si Boyet. Galit na galit si Fulton, ngunit wala na siyang magagawa. Mula nang mamatay nang wala sa oras ang kanyang Panginoon na si Sam, nawalan na siya ng lahat ng suporta sa Pilking Hall. Kilala pa rin ang kanyang alchemy, ngunit ang kanyang poison arts ay hindi kayang pagmalaki ni Baron kaya't siya ay sinipa sa gilid ng kalsada. Lalo lang nitong pinatindi ang galit niya kay Ethan. Nawala sa kanya ang lahat dahil sa kanya. Pagbalik sa entablado, sa wakas ay nagising na ang lahat ng mga sakam at sakam sa kapangyarihang angkan mula sa pagiging tanyag. Nagsimula silang umatras, palayo ng palayo. Lumapag ang referee sa entabladong puno ng bangkay at bumaantong hininga sa nakakabaliw na kapangyarihan ni Ethan. Sa lumipas na milenyo, at sa lahat ng ginanap na esoteric debates, hindi pa kailanman nagdulot ng ganito karaming casualty ang mga preliminarya sa huling labanan. Kahit malungkot, wala siyang kahit kaunting pakikiramay. Ang kanilang kasakiman ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Itinaya nila ang kanilang buhay para sa kapangyarihan at katanyagan, ngunit sa huli ay natalo sila. Nakuha na nila ang kanilang mga panghimagas. Sa qualification round na ito para sa huling laban, panalo ang Larson clan. Sigaw ng matandang lalaki. Narinig nila ito ngunit hindi sila pumalakpak. Ang mga humiga sa paanan ni Ethan ay ang kanilang mga kapatid, na kabilang sa parehong angkan. Bakit naman ba may magbabati sa kanilang kaaway sa pagpatay sa kanilang mga tauhan? May katuturan ba iyon? Sakit lang ang tanging naramdaman nila nang makita ang mga patayan. Natapakan ni Ethan ang kanilang mga kamag-anak para makapasok sa huling labanan. Bakit pa sila magpapalakpakan? Walang pigil na puot ang kaya ng kanilang mga puso ngayon. Hindi naman sa may pakialam si Ethan. Umaakyat sa kanyang ranggo ang bawat general sa pamamagitan ng pagtapak sa bundok ng mga bangkay. Hindi niya kailangan ng mga papuri at pagpupugay, para lamang katakutin at sundin. Matandang Pang, gumawa ka ng listahan ng lahat ng angkan ng mga namatay. Bibisitahin ko ang bawat isa sa kanila, itinuro ni Ethan ang entabladong puno ng bangkay. Agad na nagtrabaho si Matandang Pang. Nanood ang mga kamag-anak na may sama ng loob, at ang ilan ay naglakas loob pang ipahayag ang kanilang galit. Ethan, hindi namin kailangan ang iyong pagkukunwari. Huwag mong isipin na ang isang mahinang paghingi ng tawad ay sapat na upang magbayad sala para sa pagpatay na ito. Nakakuha ito ng pagsang-ayon ng mga tao. Paumanhin, pagbabayad sala. Nagtaas ng kilay si Ethan, pakiramdam niya ay narinig niya ang pinakamalaking biro, hahaha, tanga ka ba o ano? Kailan pa ako nagsimulang magsisi sa pagpatay? At inakala mo pang hihingi ako ng tawad sa pagdurog sa mga langgam? Humph, linawin ko na lang. Noong hinabol mo ako ngayon lang, gusto mo akong makuha, sinigurado kong sinunog ko ang bawat isa sa inyo sa isip ko. Gusto ko lang ang listahan para makabisita ako at maihatid ka kasama ang iba pa ninyong kamag-anak at maiwasan ang mga taong mapanghimasok sa hinaharap. Humihingi ng tawad. Magbayad. Hindi tulad ng lahat ng kwentong nakukuha ng lalaki ang babae, sisiguraduhin kong kukunin ko siya mula mismo sa ilong ninyo, mga hanggal. Umalangaw-ngaw ang mga hingal ng takot sa lahat ng dako. Tao ba ang lalaking ito? Napakarami ng pinatay pero hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagawa ang genocide. Nawala na ang paghihiganti sa isipan ng lahat at sa halip ay nanginginig sila sa takot at nag-aalala kung mayroon pa ba silang kinabukasan. Siguro ang paglipat sa mga bundok at pag-iwas sa Demon Archon na ito ang mas makakabuti. Namutla silang lahat at nakalimutan ang lahat tungkol sa paghihiganti. Natatawang pinuri ni Winford, tuso talaga ang batang ito. Naghihiganti ang mga tao para mabuhay. Pero kapag nasa panganib iyon, nawawala lahat ng puot. Malamang tatakbo sila pauwi at pagtakpan ang lahat ng ito, habang iniiwan siyang malayang daan patungo sa huling laban. Pero ang punk na ito ay isang malupit na pinuno. Wala siyang pakialam sa mga tao. Sabi ni Timothy. Umiling si Winford, ang isang malupit na pinuno ay tinatawag lamang ng ganoon sa sandali ng kanyang pagbagsak. Doon na nagkakaroon ng lakas ng loob ang iba na tawagin siyang ganoon. Kung patuloy siyang mananalo, mananatili siyang isang matuwid na Panginoon. Wala ring magiging epekto ang kanyang mga kilos.
Gaya ng makikita sa kanyang pagpili ngayon, itinanam niya ang isang makapangyarihang imahe sa lahat ng narito na ang pagsang-ayon sa masasamang panig ng angkan ng Larsen o sa masasamang panig ng pitong bahay ay walang epekto. Mamamatay sila sa alinmang paraan. Kaya sino ang lalaban sa angkan ng Larsen bukod sa atin? Humihingal na tumango si Timothy, ambisyoso siya at mahilig din sa pamamahala. Kailangan natin siyang sugpuin agad. Tumayo si Timothy at umalis. Nang makita ang Regent Estate na susunod sa kanilang estate lord, ang anim na iba pang bahay ay muling sumulyap kay Ethan bago umalis. Ang pananatili pa rito ay hindi na magbibigay sa kanila ng anumang bagong impormasyon. Naipakilala na sa kanila ang isa pang dakilang kakayahan ni Ethan. Bumantong hininga si Ethan habang pinapanood silang umalis at lumapit kina Abigail at Trent, nagkataon lang. Sasali rin kayo sa esoteric debate. Hindi niya napansin, gayunpaman, ang paghinto ni Winfred at pagtingin sa kanya ng may malawak na ngiti. Panginoon ng ari-arian, maaaring nahanap ko na ang kahinaan ng batang ito. Ngumiti si Winfred kay Timothy. Nagtaas ng kilay si Timothy, natuklasan na ba ni Sir Leng ang dahilan ng kanyang pagkawala? Hindi, pero parang isang spatial array lang ito. Isa na lang ang array na magagamit natin para selyuhan ang kakayahang ito. Umiling si Winfred. Kung nandito lang sana si Ethan para marinig ito, tiyak na magugulat siya sa mga susunod na mangyayari, at pupurihin ang tusong mga mata ni Winfred. Ang kahinaan ng unang yugto ng Divine Eye of the Void ay tunay ngang isang selyadong espasyo. Pero paano natin siya mabibitag sa isang hanay? Masyado lang siyang tuso para malinlang. Kumunat ang noo ni Timothy. Ngumiti si Winfred ng bahagya, mas madaya pa siya kaysa sa isang Zorro, at napatunayang mahirap siyang kalaban kahit para sa akin. Pero kahit ang matatalinong tao ay minsan umaarte na parang ordinaryong tao lang. Ho! Siguradong may handa ng plano si Sir Leng kung gayon. Kumislap ang mga mata ni Timothy. Tumangaw si Winfred at ngumiti. 265. Kuya Kindstone, binabati kita sa pagpasok sa huling laban. Hindi napigilan ni Abigail ang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Tumalon sa takot ang puso ni na Damian at Dalton Clanhead, kahit alam nilang palaging nasa panig nila si Ethan. Lahat ng ito ay dahil ang kanyang kapangyarihan ang pinakamalaking banta. Ang tanawin ni Ethan na pumatay ng libu-libong tao ng may layunin lamang ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam na parang mga langgam na nakatingin sa isang higanti. Kaya niya silang patayin ng biglaan kung sa tingin niya ay hindi sila kanais-nais sa anumang paraan. Sino ba ang hindi manganginig sa kanilang mga bote? May mapang-akit na ngiti sa kanilang mga labi, ngunit basang-basa ang kanilang mga likod. Para silang mga USA sa mga headlight. Nakikita sila ng tigre, at kahit nahamuo pa ang gana nito, ang kanilang takot ay totoong-totoo. Walang kaalam-alam si Ethan sa takot na dulot niya, siya na dating kinatatakutan, ilang minuto lang ang nakalipas, ngayon ay nakangiti at tumatango na. Tumango naman ang iba ng may awkward na ngiti. Pinagbuntong hininga niya ang dibdib habang nakatingin kay Abigail, mangyayari rin naman iyon sa takdang panahon. Wala namang mawawala kung basura ang ibato sa akin, kahit libo-libo pa sila. Tumawa silang lahat ng walang ekspresyon, pero mas lalong lumakas ang pawis na lumabas. Mayabang ang tono niya, pero naisip ito ng mga tao mula sa ibang anggulo. Hindi ba't mga ordinaryong angkan din ang angkan ng Dalton at ang angkan ng Baker, basura pa nga? Ano kaya ang magiging kinabukasan nila? Hindi ba't malinaw na kinukutya niya sila sa masalimuot na paraan? Hindi naman siguro pwedeng magreklamo ang dalawa. Sino ang nagsabi sa kanya na magpakatatag para tapusin ang kanilang buhay sa isang santukan? Ngumiti lang at tumango. Walang pakialam si Ethan, at dahil madalas siyang nasa paligid ng mga kilalang tao, hindi niya alam kung anong mga salita ang pumapasok sa isip ng dalawang pinuno ng angkan na ito. Walang malay na tumawa si Abigail. Pero sumimangot siya, Kuya Kindstone, wawakasan mo ba talaga ang kanilang mga angkan? Nawalan lang sila ng mga kamag-anak. Sa entablado, hindi maiiwasan ang kamatayan, pero ang pagpatay pa nga sa buong angkan nila pagkatapos ay malupit. Malapit na ring maubos ang aking angkan at naiintindihan ko ito. Pwede mo na ba silang hayaan na lang? Aba! Kumunat ang noo ni Ethan.
Napansin ni Damian ang sitwasyon at pinagalitan. Abigail, may dahilan si Katie wala Kindstone kung bakit niya ginawa iyon. Hindi mo maaaring sirain ang mga plano niya gamit ang iyong pagiging mapaglaro. Bukod pa rito, ang isang tunay na lalaki ay hindi kailanman bumabalik sa kanyang salita, lalo na para kay Katie wala Kindstone, na isang bayani, isang dakilang. Sige, walang problema. Hindi man lang naturuan ni Damian ang kanyang mahal na apo tungkol sa kagandahang asal ay ipinagkibit, balikat na lang ito ni Ethan, sana takutin ko lang sila, para mawala ang anumang iniisip na kalabanan ako. Dahil nakuha ko na ang gusto ko, hindi ko na sa kailangang lipulin. Ano ang tingin mo sa akin, isang walang awa na Demon Archon? Tama na. Umiling silang lahat ngunit tumango sa kanilang isipan. Kung hindi ka Demon Archon, ano ang ginagawa ng libu-libong bangkay sa entablado? Tuwang-tuwa si Abigail. Labis ang kanyang awa para sa mga kaawa-awang angka na iyon, hindi kailangang dumaan si Kuya Kindstone sa isang walang kabuluhang pagpatay. Ngumiti si Ethan at ginulo ang buhok niya. Ang mabangis niyang mukha ay nagpapakita ng kakaibang kontento. Natulala si Damian. Hinahanap-hanap niya ang dahilan ng kalupitan ni Ethan sa lahat ng oras na ito at siniraan pa niya ang kanyang apo. Pero sumang-ayon pa rin si Ethan sa pakiusap ng kanyang apo sa halip na paniwalaan ang kanyang pangangatwiran. Saan kaya ilalagay ang kanyang mukha ngayon kapag kinakausap ang kanyang mga nakababata? Pero nang makitang si Abigail lang ang tinitignan ni Ethan, bumantong hininga ang matanda, walang silbi ang mukha ko rito. Mas mabuting hayaan na lang natin sila, baka maging third wheel ako. Hoy, huwag kang maghawak kamay. Hindi mo ba alam na hindi dapat maghawakan ng mga kakilala mo lang? Biglang pumasok si Trent sa kanilang sulok ng mundo at inihagis ang kamay ni Ethan sa ulo ni Abigail. Nag-aalab na ang kanyang selos at ang makitang tinatapik siya ni Ethan ay ang huling atake. Nakita ni Ethan ang buntong hininga niya at saka siya hinarap. Sinamantala ni Andrea ang sandaling ito para sumugod din, oo nga, paanong ang isang kagalang-galang na babae ay mahahawakan ng ganito casual. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad, Drake Abigail, huwag mo nang pakialaman yan. Bastos si Katie wala Kindstone. Tuturuan ko siya ng magandang asal pagbalik natin. Ayos lang. Binibining Larson, huwag mong sisihin si Kuya Kindstone. Natarante si Abigail. Akala ng dalagang madaling mapaniwala ay may kapangyarihan ang binibining iyon na magpakatino kay Ethan. Kumunat ang noo ni Ethan, nakaramdam ng pagkailang sa di malamang dahilan. Drake Katiwala Kindstone, narito ang listahan. Dumating si Kapitan Peyton na may dalang papel. Pinisil ito ni Ethan at inihagis, huwag na. Natigilan si Kapitan Peyton, anong meron kay Katie wala Kindstone? Bakit siya galit na galit? Walang ideya si Ethan kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng kakaiba nang ihagis ni Trent ang kanyang kamay sa ulo ng babae. Mas lumala pa ito nang dumating si Andrea at nasaktan siya sa mga sinabi nito. Nagtatampo na siya ngayon at walang mapaglabasan ng sama ng loob. Biglang sumigaw si Ethan, teka. Tumingin silang lahat sa paligid para makita kung saan nakatingin si Ethan. Palakad-lakad ang apat na miyembro ng Ren Clan. Lungkot na lungkot sila. Nagtrabaho rin sila ng husto sa kanilang paglilinang sa nakalipas na 5 taon. Naisip nila na sa pamamagitan ng kanilang lakas, sapat na ito para kahit papaano ay madala si Ethan sa kanyang libingan ng magkasama, kung hindi man mag-isa. Pero nakita nila ang halimaw na si Ethan na naging kasuklam-suklam, at may intensyong pumatay. Wala nang pagkakataon ang apat ngayon. Matatap sila agad. Syempre gusto pa rin nilang maghayganti, pero hindi ibig sabihin noon ay nasa plano nila ang maging biktima ng kanyan. Tanging isang hanggal lang ang Seisalakay kung wala nang pagkakataong manalo. Kaya pinili nilang tumakas ng mabilis mula roon. Nang malaman ni Ethan kung sino sila, wala na siyang pakialam sa kanila. Pero ngayon, kailangan niya ng isang mahusay na punching bag para makapagbuga ng kaunting galit at sila na ang naging perpektong target. Halos hindi nagagalit si Ethan, lalo na ang uri ng kainahinala at hindi maipaliwanag na uri ng galit na nararamdaman niya ngayon. Pero ngayong nakasalubong niya ang mga lalaking ito, pakiramdam niya siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Natatawang lumingon ang matandang lalaki sa harap habang ginagamit ang parehong paos na boses, may kailangan ka ba?
Seryoso ka ba? Tinatanong mo ako. Matapos mong maglakas loob na isiga na papatayin mo ako. Ngumiti si Ethan sa galit, naglakad palapit sa kanila habang sumisigaw, Rhaegar, Orvan, at ang mag-ama ng Ren clan, tigilan niyo na ang kalokohan. Nanginig ang apat habang lumingon, ngunit sa sobrang takot ay hindi man lang sila makatingin sa kanya ng diretsyo. Nabigla ang grupo ni Andrea. Pinalayas nila ang apat sa kanilang angkan pero sino ang mag-aakala na magmumukha silang mga kakaibang nilalang sa huli. Hindi alintana ni Ethan ang kanilang mga mababaw na paliwanag at sumulpot sa harap ng apat habang nanunuya, halika na. Hindi ba kayo maghihiganti? Haharapin ko kayong lahat at bibigyan ko pa kayo ng 2 libreng galaw. Lumubog ang kanilang mga mukha, hindi na mayabang gaya ng dati, kundi nakayuko na sa kapahamakan. Ano ang silbi ng 2 galaw kung kaya mo kaming patayin ng may intensyon lamang? Ayaw mo. Lalo lang nagdulot ng matinding galit ni Ethan at sumigaw, dahil wala kang lakas ng loob, lumuhod ka. Tingnan mo kung paano kita inilagay sa lugar mo. Kahit gaano pa sila kaayaw, nanlambot pa rin ang kanilang mga tuhod. Lumuhod o hindi lumuhod? Iyan ang tanong. Nakakahiya ang pagluhod, pero malamang mas mabuti na iyon kaysa sa mapunta sa isang maruming lugar sa kamay ng ganid na ito. Mahalaga ang buhay kailanman. Hindi mahalaga ang mukha, lalo na't nakakatakot ang ating mga hitsura. Isa-isa nilang iniyuko ang kanilang mga tuhod at sumubsob sa paanan ni Ethan. Sumigaw si Andrea, paano kayong lahat na uwi sa ganito? Paano pa? Binigyan sila ng Hell Valley ng 2 talim na pamamaraan ng demonyo. Isang demonic emperor tulad ni Ethan ang nakakita sa kanila sa isang iglap habang nagmumura, tingnan mo nga ang inyong mga sarili. Hindi kayo tao o halimaw pero gusto nyo pa ring mabuhay. Ito ba ang kahangahangang kapangyarihang hinahanap ninyong lahat? Lalo na kayo, sa halip na manatili bilang isang elder sa Larsen clan, ibinuhos ninyo ang lahat ng inyong kapalaran sa Ren clan. Isang tanga. Si Ethan ay tumalsik sa namumula na mukha ni Rhaegar. Hindi pa nakontento si Ethan at patuloy na nagmumura, alam mo ba kung bakit ka ganyan? Nararapat lang yan sa'yo dahil sa pagiging matigas ang ulo mo sa pagiging asong nasa kandanggan ng iba. Kahit na isa kang elder ng Larsen clan, gusto mo nang umakyat sa Hell Valley. Ngayong nagawa mo na, mas mababa pa ang halaga mo kaysa sa isang aso. Tanga, gago, Nimrod. Magaling si Ethan. Puro pagmumura ang ginagawa niya sa lahat ng respetong ipinakita ng apat. Hindi man lang sila nakapagbigay ng kahit isang tugon. Sumulyap si Andrea kay Ethan nang may masalimuot na iniisip. Ethan, patayin mo kami o pahirapan mo kami. Pero tumigil ka na sa pang-iinsulto. Tila sawa na si Rhaegar. Kumunat ang noo ni Ethan, papatayin kita. Bakit ko naman gagawin yun? Nagulat ang apat at muling nagsalita, Drake hindi mo kami papatayin. Siyempre hindi. 2 uri lang ng tao ang pinapahalagahan ko. Kaibigan na makakasama, at kaaway na papatayin. Nakangiting dagdag ni Ethan, ano sa tingin mo ang pagkatao mo? Kaaway. Pagsusulit ni Rhaegar. Umiling si Ethan at humajejek. Mga kaibigan. Marahil. Kumabog ng malakas ang puso ni Rhaegar sa pag-asa. Pinapatawad ba sila ni Ethan, tutulungan ba niya sila? Natatawa si Ethan, at mas lalong kinutya sila, Mali, wala kayong kwenta sa akin. Isa lamang kayong grupo ng mga payaso na hindi karapat-dapat patayin at lalong hindi karapat-dapat tawaging kaibigan. Tama ka. Mamuhay ka na parang mga aso at lasapin ang sakit ng mundo habang pinagninilayan mo ang iyong mga pagkakamali. Inaasahan ko ang isang magandang palabas mula sa iyo. Nakangiti, sa wakas ay nakaramdam ng kapayapaan si Ethan, matapos silang sinumpa at ipahiya ng husto. 266. Nagliliyab ang mga mukha ng apat, hinihiling na sana ay lumabas sila para lumaban, ngunit lumuhad pa rin sila roon nang walang sinisilap. Bakit ba sila nandito? Pumunta lang ba sila rito para mapahiya? Napabuntong hininga si Andrea at sumulyap kay Ethan. Mukhang baliw na baliw si Ethan sa kanyang kasiyahan, sumisigaw, bakit ka pa nandito? Umalis ka na. Umiling ang grupo ni Rhaegar at umalis, ngunit narinig nila ang huling pang-iinsulto ni Ethan, gawin ninyo iyan na parang mga aso.
Bakit kayo nakatayo lang kung hindi naman kayo mga tao? Nanginginig ang apat at napakagat sa kanilang mga labi. Nakatayo si Ethan sa ibabaw nila gamit ang kanyang malalakas na anyo at kay abangan, ngunit ang tanging nagawa na lang nila ay magtiis. Ang lakas niya talaga. Umiyak si Reger habang gumagapang palayo kasama ang tatlo pa. Ang kanilang imahe sa ilalim ng sikat ng araw ay tumama sa larawan ng kahihiyan ng mga asong gala na nagmamakaawa. Paulit-ulit na tumahol si Ethan, sinusubukang tuluyang mawala ang kakaibang galit na iyon. Pinanood ng mga tao si Ethan na maingat na pinapahiya ang apat na ito, na nag-iwan sa kanila na walang kahit kaunting dignidad. Habang tumatagal, lalo silang natatakot kay Ethan. Sabi nila, maaaring patayin ang isang mandirigma ngunit hindi mapahiya. Ngunit nang mapanood ng mga pinuno ng angkan na ito ang gayong hubad na pagpapakita ng pang-aabuso at pangungutya, nadama nila na mas malala pa to kaysa sa pagkalipol ng kanilang buong angkan. Dahil ang pagbisita sa mundong ilalim ay maaaring maging malupit at malungkot, ngunit lahat ng miyembro ng angkan ay magkikita-kita muli sa kabilang buhay. Habang ang mga nahihiya ay kailangang patuloy na mabuhay sa kahihiyang ito, sa bangungot na ito na binuo ng malupit na mga salita, isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Habang umuulan ng mga sumpa si Ethan, ang bawat salita niya ay parang punyal na tumatagos sa Baker at sa angkan ng Dalton. Mga aso ba tayo o mandirigma? Ang angkan ng Larsen ay may Ethan bilang kanilang haligi na itinuturing na mahalaga maging ng 7 bahay at sa gayon ay mapapanatili nila ang kanilang integridad. Samantalang para sa karaniwang angkan sa salitang ito, ang hindi pagiging aso ay magiging kanilang kapahamakan. Paano magkakaroon ng integridad ang isang tao kung ang kanyang buong buhay ay nanganganib? Kadalasan, hindi nila kailanman hinahangad na umangat sa kanilang katayuan para lamang mabuhay. Kaya naman mayroon silang integridad sa panlabas na anyo, habang kumikilos na parang mga aso sa pamamagitan ng kanilang mga kilos. Ang swerte lang ng dalawang angkan na ito na nakakuha ng isang mahusay na amo, ang Drifting Flowers Edifices at Sword Marquis Abode. Hindi tulad ng kung paano tinatrato ng malupit na Hell Valley ang kanilang mga basalyo. Kaya maaaring mga aso sila, ngunit maaaring manggahas silang tawagin ang kanilang sarili na mga asong may pedigree. Huminga ng malalim, nagkatinginan sina Baker Clanhead at Dalton Clanhead at saka umiling. Ang layo talaga nina Ethan at Larsen clan sa kanila. Katie wala Kindstone, kumalma ka. Bakit ka galit na galit? Hindi mo dapat pag-iisipan pa ito. Lumapit si Kapitan Peyton kay Ethan nang nakangiti. Nagkibit balikat si Ethan, kalmado ang mukha, ayos lang ako. Hindi ako yung tipo ng taong magagalit sa mga katulad nila. Hindi sila sulit. Inabuso ko lang sila dahil ginamit ko iyon para ipakita ang aking mapagpanggap na estilo. Napaigtad si Kapitan Peyton at tumawa ng matamlay. Napakasamang dahilan para isumpa ang isang tao. Nakakatuwa. Tanging si Andrea lang ang nakagat ng labi habang pinapanood si Ethan. Naku, pasensya na sa lahat, may mga bagay akong kailangang asikasuhin. Aalis na ako. Ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay at umalis kasama si Andrea at ang mga kasama niya. Ang iba naman ay sumagot ng paayon. Tanging si Wena lang ang nanood sa kanya at nagrereklamo, hindi man lang niya ako tiningnan. Tinapik ng pinuno ng angkan ng Dalton ang kanyang balikat at umiling, Wena, magkaiba ang mundo ninyo. Imposible. Pinaikit ni Wena ang kanyang mga mata na lumuluha. Sa tahanan ng angkan ng Larsen, nagsalita ang tahimik na si Andrea, Ethan, Miss Abigail at ikaw. Anong problema? Naguguluhan na tanong ni Ethan. Matagal siyang tiningnan ni Andrea, pagkatapos ay umiling, wala. Kumurap si Ethan nang walang malay. Nanatili ang angkan ng Larsen sa isang maliit na patio sa Dragon Cloud City. Pagkarating dito, tinawag ni Ethan si Yuntay at ang 20 peking Profound Heaven. Kasama si Katie wala Kindstone bilang ating tanggulan, lagi nating makakamit ang ganap na tagumpay. Ikinuyom ni Yuntay ang kanyang mga kamay at tumawa. Tumawa lang si Ethan sa mga peke, Elder Yale, hatawin mo ang mga ito ng tig-100 beses, ng personal. Nagulat si Yuntay. Bakit galit si Katie wala Kindstone? Natalo ba siya? Hindi pwede. Tuwing sasali si Ethan sa laban, siya lang ang nananalo, hindi pa kasama rito ang madaling bagay na ito.
Natigilan din ang 20 peke, ano ang ginawa natin? Maganda naman ang ugali nila nitong mga nakaraang araw. Hindi rin kami nagyayabang. Sumanghal si Ethan, sa tingin mo nakalimutan na kita dahil hindi kita pinansin noong mga nakaraang araw. Inatake ang angkan ng Larsen kahapon at maging ang ating mga kakampi at tagalabas ay naglabas ng matinding sugat sa pagtatangkang protektahan ang ating mga Panginoon. Samantalang ikaw ay pumili lang ng paraan para mangyari ito. Sa tingin mo ba ay madali kang makakaligtas dito? Pero 6 na dragon at isang phoenix sila. Wala na tayong pag-asang matalo sila, mamamatay na lang sana tayo nang wala. Takot na sabi ng isa sa 20. Nakapikit at napasigaw si Ethan, tinatawag mo bang dahilan yan? Noong mga gwardya pa kayo ng imperyo, tumakas din ba kayo? Kayo na ngayon ang mga gwardya ng angkan ng Larsen at ang pinakamababa mong magagawa ay ang maging panangga namin. Hindi kami mamamatay bago kayong lahat. Hindi ba't ganoon din ang ginawa ni na Elder Yale at Kapitan Peyton? Hindi ninyo prioridad ang kapakanan ng angkan ng Larsen at dapat kayong parusahan. Tumanggaw si Yuntay pagkatapos ng ilang sandali. Tama siya at kailangang ilagay ang mga lalaking ito sa kanilang lugar. Elder Yale, bakit ka nakatayo roon? Gawin mo na. Sigaw ni Ethan. Natarante sa takot ang 20 manloloko. Akmang isasagawa na ni Yuntay ang utos nang bigla siyang natigilan. Teka, 100 letigo bawat manloloko. Hindi ba susuko ang dati kong katawan pagkatapos ng 2,000 tama? Katie wala Kindstone, pinaparusahan mo ba sila o ako ang pinapatamaan mo? Pero muli, siya lang ang pinakaangkop para sa trabaho dahil kung may ibang gagawa nito, hindi iyon maituturing na parusa. Ngunit 2,000 baston. Mapait na tiningnan ni Yuntay si Andrea, Andrea, anong nangyari ngayon? Bakit naiirite si Katie wala Kindstone? Umiling si Andrea, huwag na, Tio Yale. Bigyan mo na lang sila ng tig 2 baston, pero mas malakas ng kaunti. Nakahinga silang lahat ng maluwag. Nagsaya ang mga manloloko, gayon din si Yuntay. Mapalad sila na magkaroon ng batang binibining ito na mas mataas kaysa kay Demon Arch and Kindstone. Ang 2,000 baston na naging 400 ay mas madaling pamahalaan. Pagbalik sa kanyang silid, umupo si Ethan, inilabas ang laman ng tasa sa gilid at bumantong hininga. Sa wakas ay kumalma na siya. Pumasok sina Andrea at Kapitan Peyton at tinanong ni Ethan, kumusta si Elder Lee at ang iba pa? Dapat ay malapit na sila. Para mapanatili ang kapayapaan sa Dragon Cloud City, walang bahay ang pinapayagang magdala ng mga eksperto sa Radiant Stage. Kaya nahulaan ni Ethan na ang grupo ni Li Jingtian ay naghihintay sa labas ng bayan. Umiling si Kapitan Peyton, hindi dumating sina Binibining Yale at Elder Yan simula nang may plano kayo para sa kanila. Tama. Sinabihan ko nga silang gumalaw ngayon. At ang iba pa. Tumanggaw si Ethan. Bulong ni Kapitan Peyton, Drekea, hindi rin ganoon kaganda ang ginawa ng iba. Bakit? Sa wakas ay nagkaroon ng oras si Ethan para alalahanin ang sitwasyon ng angkan ng Larsen at natigilan sa kanyang narinig. Ideya ko iyon. Sabi ni Andrea, hindi pinapayagan ng Dragon Cloud City ang mga eksperto sa Radiant Stage na pumasok at sinabi mong huwag ilantad ang ating mga barahan ng masyadong maaga. Kaya ako. Tanga. Bulyo ni Ethan, galit na naman, hindi nagdala ng mga eksperto sa Radiant Stage ang 7 bahay dahil sa kanilang kapangyarihan, samantalang ikaw ay wala. Kung mamatay kayo ni Dexter dito, tapos na ang angkan ng Larsen. Ano ang saysay ng lahat ng plano ko at pagsisikap ko para tulungan ang angkan? Itapon na lang ba ang lahat sa huli? Kinagat ni Andrea ang kanyang labi at nagbabadyang tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit sa halip na magpadala sa mga ito, siya ay sumagot ng malakas, oo. Hindi ako ganoon katalino at hindi ko nakikita ang buong larawan. At ikaw? Pagkatapos ng 5 taon na pagkawala, agad kang sumisigaw sa sinumang sa tingin mo ay hindi maganda sa paningin. Mas mabuti sana kung hindi ka nalang pumunta. Isinara ni Andrea ang pinto pagkaalis niya. Nailang si Kapitan Peyton, Drekea, Katie wala Kindstone, huwag mo sanang isipin yun. Hindi niya sinasadya. Namimiss ka niya araw at gabi Ayos lang, alam ko. Hindi naman ito ang unang beses na kumilos siya ng ganito. Bumantong hininga si Ethan at pumikit, matandang pang, magpadala ka ng Jade Slip para kay Elderly para mabigyan tayo ng suporta. Pakiramdam ko ay magkakaroon tayo ng alitan sa Regent Estate.
Tumanggaw si Kapitan Peyton. Naiwan si Ethan na nag-iisa at iniisip ang mga bagay-bagay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nag-iisip. Alam niyang may kakaiba sa kanya ngayon. Naiirite sa lahat ng bagay at napapagalitan kahit kanino. Muntik na rin siyang makipagpalitan ng suntok. Hindi na ito maaaring ituloy. Kung madaig siya ng galit, pipilitin niya ang sarili na hindi magandang bagay. Kailangan niyang kontrolin ang sarili sa lahat ng paraan. O baka may magawa siyang bagay na pagsisisihan niya. Pero bakit bigla na lang siyang nagalit ng ganito? Huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata, kumalma siya at nagsimulang mag-cultivate. Biglang may sumigaw at napahawak si Ethan sa kanang mata niya habang nababasag sa lupa. Kumislap ng kumislap ang gintong singsing sa mata niya kasabay ng paglabas ng isang mahinang pangalawang gintong singsing. Malapit ko na bang makamit ang ikalawang yugto ng Divine Eye of the Void? Tuwang-tuwa si Ethan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.